Ang Rakshasa Sulhal ay naghahasik ng lagim sa mundo. Si Nangong Chengfeng ay nagbuksan ng kasamaan sa loob ng 60 taon. Itinatag ang Tian Xiahi, nagetiro sa Longyun Mountain. Habang nagpapahinga si Nangong Chengfeng, inutusan niya ang disipulong si Lin Fan na bantayan ang bundok. Sa pamumuno ni Lin Fan, ang Tian Xiahui ay nagpakasasa sa kasiyahan gabi-gabi at sa luho. Hu Xiaoji. Nailabas na ang 4 na Xiaoji. Paano ka mananalo, Hu Xiaoji? Nailabas na. Wala pa ba ako, Master? Nakakainis ka, Master. Lipas ng 60 taon, Biglang nagbago ako. Muling lumitaw ang kasamaan. Paano tayo magiging pabaya? Master, pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay lumabas ka na sa pagpapahinga. Maligayang paglabas, Grandmaster. Ikaw, lumabas ka na? Lin Fan, ipinagkatiwala ko sa iyo ang sekta. At mahusay mo itong pinamahalaan. Master, hindi ba't lagi mo kaming tinuturuan na maging malaya sa aming mga sarili? Sinusunod ko lang naman ang sinabi mo. Habang ako'y nagpapahinga, napansin ko na ang Rakshasa Sulhal ay tila muling nabubuhay. Kaya pala, dahil ba ito sa paglipas ng 60 taon? Kayo ay mga disipulo ni Lin Fan at mga maharlikang anak ng iba't ibang angkan. Bumaba na kayo ng bundok. Bumalik kayo sa inyong mga pamilya. Sa tamang panahon, may magsasabi sa inyo kung ano ang gagawin. Masusunod, Guro. Guro, sa totoo lang, sa mga taong ito, maayos kong pinamahalaan ang sekta. hindi, Guro. Ano bang ginagawa mo? Nasil ko na ang iyong spiritual power. Parurusahan kitang mag-meditate ng 1 taon. Sa loob ng 1 taon, hindi ka pwedeng gumamit ng anumang spiritual power. Guro, bakit po? Pagkatapos ng 1 taon, babasagin ko ang iyong seal. Ang pag-seal ng iyong spiritual power ay hindi ka matuklasan. Kung pagkatapos ng 1 taon ay hindi pa rin nalutas ang problema, babalik ako para basagin ang iyong seal. Huwag po, Guro. Guro. Xiaohei, Xiaobe. Sabi ni Guro, babalik siya pagkatapos ng 1 taon para basagin ang seal ko. 2 taon na ang nakalipas, hindi pa rin siya bumabalik. Hindi siya kailanman sumisira sa pangako. Baka may nangyari sa kanya? Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin. Taong Lingse, may kakaiba akong nararamdaman. Sa wakas, nakalabas na ako. Marunong ka bang magmaneho? Hindi, paano ka maneho? Hindi, ikaw ang bumangga sa akin. Anong ginagawa mo? Gusto mo akong lokohin? May problema yan. Kuya, ang gamot na yan ay napakalakas. Kahit elepante, hindi kakayanin. Ngayon, si Liu Xiangning. Siguradong mapapasayo na. Anong ita ang sinasabi mo? Siya ang aking kasintahan. Siya ang et. Ito ay parang sumakay muna sa sasakyan bago bumili ng tak. Kuya, tingnan mo. Nandito si et. Kuya, naunahan na si ate ng iba. Ano? Ako. Sino ka bang ita ka? Paano mo nagawang galawin ang babae ko? Bakit nasa kanya ang tanda ng tagapagmana ng pamilyang Lin? Bakit nasa kanya? Gusto ko lang siyang iligtas. Wala akong ginawa sa kanya. Nasa loob na kayo ng kotse. Nagyayakapan pa kayo. Wala pa rin ginagawa, ha? Ang babae ko, ako pa nga. Linky, bakit ka nandito? Siang Nin, kung mas matagal pa ako, dinungisan na sana ng gagong, yan ang huli mo. Kanina,
Bakit wala akong matandaan kanina? Nakita namin lahat. Ang gagong yan sa loob ng cots. Ginawa sa'yo. Sa tingin ko, ikaw ang gustong dumungis sa kanya. Di ba? Nagsisinungaling ka. Siya ang fiance ko. Paano ko gagawin sa kanya ang ganoong bagay? Bastardo. Hindi siya bastardo. May iba pang bastardo dito. Sino ka ba, Itaka? At sinaktan mo pa ako, Itaka. Siya ang presidente ng Town Group. Town Lingse. Presidente Tam. Siang Ning. Pagkatapos ko matanggap ang tawag mo, ginamit ko ang koneksyon ko para imbestigahan ang CCT. Ito ang katotohanan. Subukan mong alalahanin. Lin Q. Lin Q, isa kang basura. Gusto kong kanselahin ang kasal natin. Fake ang video na yan. Bukod pa rito, ang kasunduan sa kasal mo sa tagapagmana ng pamilyang Lin ay matagal nang napagkasunduan ng dalawang pamilya. Hindi mo basta-basta makakansela, yan. Lin Q, huwag mong kalimutan. Kung hindi nawala ang kuya mo, ang pagiging tagapagmana ang pamilyang Lin, hindi mapupunta sa'yo. Huwag mong banggitin ang walang kwentang yon. Matagal na siyang patay. Ako lang ang nag-isang tagapagmana ng pamilyang Lin gayon. Ang Lin Group ay akin lang. Ang Lin Group, isang maliit na kumpanya lang yan na may market value na bilyon-bilyon. Maliit na grupo. At mas lalo lang itong gumagsak simula nang ikaw ang nagmana. Anong ipinagmamalaki mo dyan? Akala mo ba Lin Group hair lang ang pagkatao ko? Ito lang ba ang pagkatao ko? Wala akong pakialam kung sino ka. Ano man ang mangyari, kinakansela ko ang kasal ngayon. Ikaw. Wala nang ugnayan ang pamilyang Liu at pamilyang Lin mula ngayon. Kuya, sobra na sila. Itang na. Mga walang kwenta. Liu Xiangning, Tang Lingsu. Balang araw ako ang yuyurak sa inyong lahat. Anong ginagawa mo? Umalis ka na. Huwag mong harangan ang daan. Kung sila nakapasok, bakit ako hindi? Sila. Makakapantay ka ba sa kanila? Ang mga narito ngayong gabi, pawang mga nangungunang mayayaman at makapangyarihan sa Yunsao. Kung gusto mong mamalimos, sa labas ka. Hampas lupa. Pumunta rito para makikain at makikinom. Hindi ka man lang tumingin sa salamin. Karapat dapat ka ba? Ang mga tulad mo, marami na kaming nakita. Umalis ka. Ang mga security ba ng pamilya ninyo? Ganito ba lahat ang ugali? Sino ang tinatawag mong security? Ako ay inupahan ng Fanchan Group. Sa malaking halaga, bilang eksperto sa seguridad. 10,000 ang buwan ng sahod ko. Ikaw na amoy lupa. May karapatan ka bang makipag-usap sa amin tungkol sa ugali? Hampas lupa. Makinig ka sa akin na maayos. Umalis ka na agad. Kung guguluhin mo ang mga bisita sa loob, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo yan. Naniniwala ka ba? Ayoko nang magsayang ng oras sa inyo. Teka, Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi? May imbitasyon ka ba? Basta ka na lang papasok. Kung gayon, idilat mo yung mga mata mong aso. Tingnan mo mabuti. ito ang tunay na imbitasyon. Sabi ko, kung gagawa ka ng peke, gawin mo namang mas totoo. Sino ang walang mata? Sino ang itang ng walang mata? Oh, Young Master Son. Bakit ka pa nakatunganga diyan? Hindi ka pa ba hihingi ng tawad kay Young Master Son? Young Master Son. Nandito na po pala kayo. Pasensya na po talaga. Hindi ko po alam kung saan nanggaling ang hamak na ito. Gusto niyang pilitin ang sarili niya sa aming press conference. Pero huwag po kayong mag-alala. Palalayasin ko po siya agad. Umalis ka na nga. Teka, Pinayagan ba kitang umalis? May kailangan ka pa? Ang mukha ko, hindi mo pwedeng basta hawakan. Hinawakan mo na tapos gusto mo pang umalis? Ano bang gusto mong mangyari? Lumuhod ka at himingi ng tawad sa akin. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mong parangaso. Ako, luluhod sa'yo? Bingi ka ba, itang na? Gusto mo pang ulitin ko? Baka hindi mo. Kayanin. Sa itsura mong yan, ang dukha mo. si Young Master Son. Ang panganay na anak ng Sun Group. Hindi ba karapat-dapat na ikaw, isang hamak na probinsyano, ay lumuhod? Tama. Lumuhod ka na. Ang pamilya namin, kahit hindi kasing yaman ng 4 na dakilang pamilya, dito sa Yenzhou, ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya. Ang patayin ka, Young Master, ay kasing dali lang ng pagtapak sa isang langgam. Akala ko pa naman, gaano kalakas ang pamilya ninyo? Pangalawang klase lang pala. Kayong pamilya, Naghahanap ka ng gulo. Bakit kayo nakatunganga lang? Bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Tigil. Presidente Liu. Presidente Tang, narito na po kayo. Presidente Liu. Presidente Liu, itong gwapong to, gumagawa ng gulo dito sa atin. Tama. Binangga pa niya si Young Master Son. Kaya nga ayusin na namin siya.
Sino pa ang gusto ninyong ayusin? Master. Nasaan ang imbitasyon mo? Heto, ang security guard nyo. Sabi pek daw ang imbitasyon na binigay mo sa akin at hindi ako pinapasok. President Tang, sinabi mo kanina na siya ang iyong master. Yang Master Son, Ang lakas ng loob mo. Mukhang ang Yunsao. ay hindi na makakatanggap sa pamilyang Sun. President Tang, hindi ko po alam na siya ang inyong master. President Tang, Pakiusap, patawarin niyo na po ako. palayain niyo na po ako. Mali ang nilalapitan mo. Tama. Pakiusap. Huwag niyo na pong pansinin ang aking kamalian. Ituring niyo na lang po akong hangin. Hindi ko na po talaga ulitin. Kanina, sino ang nagsabing huwag akong papasukin? At pinapaluhod pa ako para humingi ng tawad? Patawad po. Alam ko na po ang aking pagkakamali. Hindi ko po alam na kayo ay. Patawad po. Nagkamali po ako. Hindi ko na po talaga ulitin. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Ang galing mo talagang magpabago-bago ng ugali. Pasok. Si President Liu. Siya nga ang pinakamagandang babae sa Yunzhou. Kung makakasama ko lang siya, kahit isang gabi lang, kahit mamatay ako sa ilalim ng bulaklak ng peony, masaya na akong maging multo. Mukha kang palaka, na gustong kumain ng karn ng season. Inaanunsyo ko na ang Lee Group at ang group ay formal na nagkasundo sa isang strategic cooperation agreement. Sama-sama naming binuo ang Fanchan Group na nakabuo ng bagong gamot. Umalis kayo. Umalis kayong lahat. Sa tingin ko, ang press conference ngayon ay hindi na kailangang ituloy. Lin Hui, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Maghadino, ang bagong gamot na binuo, ang Fanchan Group, pagkatapos ng clinical trials, ay may maraming problema. At sila, Para sa sarili nilang kapakanan, ay hindi inaalintana ang buhay at kamatayan ng mga consumer. Anong klaseng grupo ang tawag diyan? Baliw. paano nangyari yan? Ang pamilyang Tang at pamilyang Liu, sila ang apat na dakilang pamilya. Anong impossible? Ang mga pamilyang elitista na ito, hindi ba't yumaman lang sila sa pagsipsip ng dugo nating mga ordinaryong tao? Boykotin ang pamilyang Tang. Boykotin ang pamilyang Liu. Boykotin ang pamilyang Tang. Boykotin ang pamilyang Liu. Umalis kayo sa Yunzhou. At saka, siya, sa Liu Zhengning, hindi man lang inalintana ang kasanduan sa kasal ng pamilyang Lin at Liu noong unang panahon, at sa halip ay nakipag-ugnayan sa lalaking ito na hindi alam kung saan nanggaling, parang aso't pusa. Tama. Nakita ko pa nga sila sa kotse. Na ano? Huwag kang tumawa. Lin Q, talagang pinaghirapan mo ang palabas na ito. Ano? Lin Fan, anong ibig mong sabihin diyan? Sabi mo, may problema ang produkto namin. May ebidensya ka ba para patunayan yan? O nagsasalita ka lang ng kung ano-ano? Gusto mo ng ebidensya? Ganon ba? Mga kaibigan, ang ulat ng pagsusuri mula sa autoridad na institusyon, eti na rin ang ulat ng pagsusuri mula sa loob ng Fanchan Group. Malinaw na ipinapakita nito ang mga problema sa bagong produkto, ang Fanchan Group, at saka, mayroon din kayong maghaulat ng feedback mula sa mga distributor. Maaari ninyong tingnan lahat. President Liu, Dapat kang. magbigay sa amin ng makatwirang paliwanag, di ba? Tama. Kung ngayon, walang makatwirang paliwanag, magkakaisa kami para sabay-sabay na i-boycott ang grupo ng Liu at ang group at putulin ang lahat ng kooperasyon. Lin Q, hindi mo siguro iniisip na sa ilang pirasong papel na yan, mapapatunayan mo na may problema ang produkto namin, di ba? Huwag kang magmadali. Mayroon pa. Handa akong magpatotoo para kay President Lin. Yarhu? Bakit ka narito? Sino siya? Siya si Hui. Siya ang product manager ng grupo. Siya ang ganap na responsable. SAR ang percent mga bagong produkto. Hindi ko inakala na siya ay magtataksil sa kumpanya. Naku, problema to. Sa inyong lahat, ako ang pangkalahatang pinuno ng 80% ng produkto ng Fanchan Group. Ang bawat pananaliksik ay personal kong sinusubaybayan. Makukumpirma ko na ang mga hilaw na materyales na kanilang kinuha ay pawang mga depektibong produkto. At saka, ang kanilang kapaligiran sa paggawa at proseso ay lubhang pabaya. Sa ganitong kondisyon, ang mga produktong ginawa ay lubhang mapanganib sa katawan ng tao. Lin Fan. Ano pa ang masasabi mo?
Said. Kung sa tingin ninyong lahat ay may problema ang aming bagong produkto. Kung gayon, ako mismo ang susubok ng gamot. Ikaw ang susubok ng gamot? Kapered, masama ang tiyan ko. Kung masama ang tiyan mo, manahimik ka na lang. Palamunin ka lang naman. Nagpapanggap ka pang matapang dito. Sun Kesheng, ang nangyari kanina, nakalimutan mo na ba? Sa tingin ko, hindi ka natututo sa mga pagkakamali mo. Ako, ang batang master na ito. Marunong umayon sa sitwasyon. Huwag ka munang lumapit kay Lin Fan. Siguradong may masama siyang balak. Ayos lang. Nagtitiwala ako sa inyo. Sadya na. Tingnan natin. Ikaw na yang walang kwentang Poji. Kung may lakas ka ng loob, Ang pagkuha ng isang walang kwentang pogi para subukan ng gamot, ano ang mapapatunayan yan? Sa tingin ko, ito ay isang shill na inupahan ng Fanchan Group, di ba? Nga. Isang probinsyanong walang alam. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Dumating na si Ginoong Murong. Kung gayon, Bakit ako na ito? Murong Family Head, Chen Family Head, Gao Family Head. Bakit kayo narito? Kung hindi kami dumating, akala nyo ba, wala ng ibang pamilya sa mundo para apihin ng pamilyang Lin? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Manahimik ka. Babayaran mo to sa akin mamaya. Lumayas ka. Si Nangong Cheng Feng, ang maandang yan. Nakakuha pala. Ang ganito kagaling na disipulo. Magaling. kayo po ay kilala ang aking guro. Dati. Nakatanggap ako mula kay Nangong Cheng Feng, ang matandang yan, ng sulat. Sabi niya, pupunta siya, para tulungan kang makaalis sa gulo. Kung gayon, alam niyo po ba kung nasaan siya? Ito. Hindi ko rin alam. Hindi ko nakita ang iyong guro. Pero dati, sumulat siya sa akin at sinabi, na may kinalaman ito, sa Rakshasa Soul Hall. Sinabi rin niya, na ikaw ang kasalukuyang, pinuno ng Tianxia Association. At ang dalawang ito, ay mga miyembro ng Tianxia Association. Si Gao Quan, ang pinuno ng pamilyang Gao, at si Chen Heng, ang pinuno ng pamilyang Chen. Pagbati, yaong Secmaster. Dalawang pinuno, tumayo na po kayo. Ang binatilyo. Nasa harapan ko, Siya nga ba talaga ang mula sa Tianxia Association? ang yaong Secmaster. Sigurado. Kung hindi, bakit naman ang mga pinuno ng pamilya ay magbibigay ng ganoong paggalang sa isang batang walang karanasan? Tapos na tayo. Paumanhin, yaong Setmaster. Nahuli kami. Ang natitirang bagay. Ipagkatiwala nyo na sa amin. Mga Ginoo, ang bagong gamot ng Fanchan Group ay walang anumang problema. At ang tinatawag na ebidensya. Matapos ang investigasyon, ang mga pamilya ng Yunzao na nagsama-sama, lumabas na, si Hu Kui, ang gumawa ng peking ebidensya. Ngayon, siya ay tinanggal na mula sa pinaka-autoridad na institusyon ng pagsusuwi sa Yunzao. Lin Qiu, ang lakas ng loob mo, nangahas kang mang-api sa young setmaster ng Tianxia Association. Si Family Head Gao. Siya nga ba talaga ang young secmaster ng Tianxia Association? Walang duda. Lin Fan. Malakas ka talaga. Umalis na tayo. Teka. Kung hindi mo linawin ang sinasabi mo ngayon, pinapangako ko, hindi ka makakalabas sa pintong ito. Ikaw. Siya lahat. Siya ang nanggulo sa akin. Siya rin ang nag-bake ng ebidensya. At saka, siya ang nagutos sa akin na si Rain. Ang Fanchen Group. Siya ang nanggulo sa akin. Nagsisinungaling ka. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Siya ang nagutos sa akin na gawin yan. Itang na, ang kapal talaga ng mukha mo. Walang hiya. Anong ginagawa nyo? Hindi, anong ginagawa nyo? Tulong. Pasensya na po. Ang gamot ng Fanchen Group ay walang anumang problema. Salamat po sa inyong pagdelo. Umalis ka. Si Angning. Naayos na ang problema. Ipagkatuloy na ang press conference. Gusto kong ipakilala sa inyong lahat ang bagong chairman, ang Fanchan Group, si Ginoong Lin Fan. Paano ka? Bakit hindi mo muna ako kinonsulta? Lin Fan. Dati, sumulat ang iyong guro at sinabi sa akin ng malinaw. Lahat ng ito ay plano niya. Dapat mong unahin ang mas malaking kapakanan. Said, Binabati kita. At Sasabihin ko yun sa iyo. Sa hinaharap,
Kapag humaharap ka sa mga kaaway, dapat mong ibalik sa kanila ang ginawa nila sa iyo. Mamaya, pagdating ng bagong chairman, dapat maging alerto kayong lahat. Naiintindihan nyo ba? Opo. Ito ba ang Fanshan Group? Interview, doon ka sa kabila. Hindi ako para sa interview. Ako si Lin Fan, ang bago niyong chairman. Hoy, narinig nyo ba? Sabi niya, siya raw ang bagong chairman. Ha 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 ha. Hoy, bata, kung ikaw ang bagong chairman, edi ako na ang gobernador ng Yunzhou. Guardia! Guardia! Palabasin siya. Tigil. Ano bang ginagawa mo? Si Angning, tamang-tama ang dating mo. Itong walang kwentang to, sabi niya raw siya ang bagong chairman. Tama siya. Siya ang bago kong itinalagang chairman. Lin Fan, Si Angning, hindi maganda ang balita. Ang second master ay biglang nahimatay ngayon. Dinala na siya sa ospital para gamutin. Dahil dito, ang kumpanya, maraming raw materials ang hindi maibigay ng normal. paano nangyari yan? President Lee. President Liu, malaking problema. Nag-away ang mga shareholders sa conference room. Ano? Itong si Lin Fan. Sa unang araw pa lang niya sa pwesto. Ang kumpanya ay nagkaroon na ng malaking krisis. Sabihin mo, anong gagawin mo? Narinig ko na naubusan ng raw materials. At hindi makapag-deliver ang kumpanya ng produkto sa tamang oras ayon sa kontrata. Pagkatapos nito, hindi ko alam kung gaano karaming penalty ang haharapin natin. Ang Fanchan Group na to, kakabuo pa lang, hindi na kayang kiisin ang ganitong kaguluhan. Kung ang bagong chairman ay walang kakayahan, Dapat siyang umalis agad. Hindi pa ba kayo tapos magsalita? Ang paghiram kay Lin Fan bilang chairman ay desisyon namin ni President Tang na pinagkasunduan. Anumang problema ang lumabas, kami ang magkasamang mananagot. Kalokohan. Liu Xiangning, ang kumpanyang ito ay hindi lang sayo. Bago kayo gumawa ng malalaking desisyon, hindi ba dapat kinonsulta niyo muna kaming mga shareholders? Tama. Shareholder Wang, ako ang may-aring 60% shares ng kumpanya. Sa tingin ko, hindi ko na kailangan pang kumonsulta sa inyo. Ika. Sige na. Dahil nandito na rin lang kayo, pag-usapan na lang natin ng maayos kung paano natin sosolusyonan ang problema sa raw materials. Hindi ba? Huwag. Teka. Si Lin Fan ang chairman. Ang bagay na ito ay dapat niyang solusyonan. Kung hindi kami sumasang-ayon. Talagang hindi kami sumasang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon. Sed. Kung gayon, paano ninyo gustong lutasin ko ito? 5. Tatlong araw. Kung hindi ka makahana, ang supplier ng materials, umalis ka na sa kumpanya. Ang problema sa hilaw na materyales. Gagawan kong paraan para malutas. Huwag na. Lin Fan, sa tingin ko, masyadong mahaba ang 3 araw. Paano kung 1 araw na lang? Say. Lin Fan, ngayon, ang ilang malalaking supplier sa Yunzhou ay tumanggi ng mag-supply. Ang paglutas ng problema sa loob ng 1 araw ay halos imposible. Gusto kong makita kung paano mo ito lulutasin. May sarili akong paraan. Lin Fan, alaga bang iniisip mo na ikaw ay isang mahalagang tao? Ngayon, sa buong Yunzhou, ang makapagbibigay lang sa ating kumpanya, ang supply ng halamang gamot, ay ang pamilyang Han ng Fengcheng. Ang kanilang lakas ay mas mataas pa sa pamilyang Liu at Tang. Sa tingin mo, utulungan ka ba ng isang hamak na walang kwenta? Narinig ko, ang pamilyang Han ay pansamantalang ipinagkatiwala. Ang negosyo ng pamilya kay Han Shuyao. At siya, bihira makipagtulungan sa mga estrangherong lalaki. Lalo na sa bagong sikat na basura na yan. Huwag kang sumobra. May paraan ako. Lalabas lang ako para tumawag. Hoy, Baka naman, naghahanap ka lang ng dahilan para tumakas. Tumakas. Bakit naman tatakas? Ang master ko. Master, huli na ako. Miss Han, Paano? paano naging master mo ang hamak na yan? Hoy, guwapito. Anong pinagsasabi mo? Humungi ka ng tawad sa master ko. Kung hindi, Ikaw ang bahala sa kahihinatnan. Patawad, chairman. Pakiusap, patawarin niyo ako. Ngayon, para kay Xiangning, hindi ko na kayo papansinin. Umalis na kayo. master, ako na ang bahala sa problema sa materyales. Salamat, Miss Han. Xiangning. Nagbigay na ang ospital na critical condition notice para sa tiyuhin mo. Ano? Xiangning. Lin Hui,
Mukhang talagang may koneksyon tayo. Nagkita na naman tayo dito. Tunay ngang tayo ay itinadhana. Master, sino ba yan? Ang bastos magsalita. Isang asong kalye lang yan. Hindi dapat pinapansin. Linky, kinansela na natin ang kasunduan sa kasal. Huwag mo na akong guluhin. Nabalitaan ko kasing nagkasakit si Tio Liugi, kaya pinapunta ko si Divine Dr. Zhao para gamutin si Tio Liugi. Magiging mabait ka. Hindi nga. Wala ka na namang masamang balak, di ba? Sa tingin ko, hindi na kailangan. Maaari na kayong umalis. Ang pangalan ni Divine Dr. Zhao. Siguro naman narinig nyo na, di ba? Kahit hindi kayo maniwala sa akin, dapat maniwala kayo kay Divine Dr. Zhao. Magandang araw, Miss Liu. Magandang araw, Miss Tang. Parang bago kayo sa paningin ko. Ano ang pangalan ninyo? Lin Fan. Han Shuyao. Ako si Han Shuyao mula sa pamilyang Han ng Fengcheng. Bakit? May problema ba? Matagal ko nang hinahanggaan ang pamilyang Han ng Fengcheng. Ngayong narito ka sa Yunsao, natural lang nagampanan ko ang tungkulin ko bilang host. Wala akong interes sa mga asong kalye. Ikaw. Agi. Agi, gumising ka na. Gumising ka na. Liugi. Liugi, gumising ka. Tita, kumusta na si Tio? Ang doktor ay nagbigay na ng critical na kondisyon para sa iyong tiyo. Sinabi bang doktor kung anong sakit ang mayroon si Tio? Hey! Ang mga doktor ngayon, talagang lalong nagiging walang silbi. Puro sila mga manggagamot na walang alam. Lin Family Head, si Xiang Ning ay nakipaghiwalay na sa iyo. Bakit ka pa narito? Tita Liu, dumaan ako para bisitahin si Tio Liu. At saka, gumastos pa ako na malaki para imbitahin. Si Divine Dr. Zhao. Tita, huwag kang maniwala sa kanya. Siguradong may masama siyang balak. Talaga, alagang naimitahan mo ang Divine Doctor. CJ, papasukin mo na siya. Divine Dr. Zhao. Pasok po kayo. Magandang araw po, Ginang. Hindi ko inakala na personal ka pang pupunta para manggamot. Gayon, ang aking si Liugi ay may pag-asa ng gumaling. Huwag po kayong mag-alala. Hanggat nandito ako, kahit si Haring Yama pa ang dumating, kaya ko siyang labanan. Tinitiyak ko na ang second master ay magiging ligtas at maayos. Napakagaling. CJ, tingnan mo na agad ang aking si Liugi. Sino ang matandang yan? Siya si Zhao Wenyan. Sinasabing siya ay isang henyong manggagamot na may banal na pamamaraan. May tsismis na kaya niyang buhayin ang patay at pagalingin ang malubha. Matagal na siyang pinagkakatiwalaan ng iba-ibang malalaking pamilya. Baka nga may alam talaga siya. Hindi naman malaki ang problema. Nilalamig lang siya, at may kaunting pneumonia. Sa ilang turok ko lang, tinitiyak ko na ang second master. Isang turok, gumaling agad. Kung gayon, ipinagkakatiwala ko na kay Divine Dr. Zhao. Ha? Teka, gusto mo bang iligtas ang tao? O patayin siya? Walang galang. Sino ka bang batang hamog ka? Nangangahas kang kwestiyonin ang aking husay sa medisina. Matanda. Mukhang hindi mo pa lubos na natutunan ang medisina. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng titulong? Divine Doctor. Sa isang turok mo, ang second master ay tiyak na mamamatay ngayon. Xiang Ning. Sino ang nagdala sa taong yan? Ang bastos naman ng pananalita niya. Paano niya makukwestiyon? Ang husay ni Divine Dr. Zhao. Tita, siya ang kasama ko. Ang pangalan niya ay Lin Fan. Siya ngayon now. Manahimik ka. Dahil ikaw ang nagdala sa kanya. Hindi ko na siya papansinin sa pagkakataong ito. Pero pigilan mo ang bibig mo. Kung mangahas ka pang magsalita ng kung ano-ano, ipapapaalis kita sa mga security guard. Lin Fan, akala mo ba talaga ay kaya mo ang lahat? Bakit kailangan mong makialam sa lahat ng bagay? Kung may mangyaring masama sa buhay ng tao. Kaya mo ba yan? Kayo po, dalawa, huwag niyo nang pansinin ang batang ito. Masyado pa siyang bata, wala pa siyang gaanong karanasan sa buhay. Para sa akin, huwag niyo na siyang patulan. Si Divine Dr. Zhao nga, karapat-dapat na Divine Dr. ng Yunsao. Mas malawak ang pananaw niya kaysa sa iba. Mga Ginoo, huwag niyo akong sisihin kung hindi ko kayo binalaan. Ang matandang ito, hindi pa ganap ang kaalaman sa medisina. Siguro, isa lang siyang nagpapanggap para sumikat. Walang galang. Sa buong buhay ko, wala pang naglakas loob na sabihin sa akin yan. Manatili ka diyan, huwag kang gagalaw. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko gagalingin ang second master. Lin Fan, mas mabuting manahimik ka na lang. Tama na. Security. Palabasin niyo ang bastos na yan. Madam, huwag po. Hayaan niyo siyang manatili diyan at manood.
Kung paano ko gagalingin ang second master. Kung hindi, kapag kumalat ito, sasabihin ng mga tao. Na inaabuso ko ang aking kapangyarihan sa mas bata. Hindi maganda. Dahil nagsalita na si Divine Dr. Xiao. Sa pagkakataong ito, hindi na kita sisingilin. Divine Dr. Zhou. Bilisan mo na ang pagtusok ng karayom. Agi, Agi, anong nangyayari sa'yo? Agi. Divine Dr. Xiao. Anong nangyayari dito? Hindi tama. Dapat, pagkatapos kong tusukan ng karayom, dapat bumuti na siya. Lin Q, hindi ba sabi mo napakahusay ng Divine Dr. Xiao? Anong nangyayari dito? Sa tingin ko, gusto mong saktan ang agi namin. Hindi rin ako marunong sa medisina. Ako. Base sa sintomas, ito ay malubhang sipon at lagnat. Ang mga mangmang na doktor ay nakakasama sa tao. Siang Ning, anong gagawin natin? Kung may mangyaring masama sa tiyuhin mo, hindi na rin ako mabubuhay. Tita, Tita, huwag ka munang mag-alala. Lin Fan, mag-isip kang paraan. Binata, dahil nakita mo na, ang sanhi ng sakit ng agi namin, may paraan ka, para pagalingin siya. sino ang nagsabing ipapaalis ako? Ang security kanina? Kayo na lang po. Mas mabuti pa, si Divine Dr. Zhao na lang ang papagalingin nyo. Ako'y isa lang namang. Batang walang alam sa mundo. Kung sakaling may mangyari, hindi ko po kayang panagutan. Ako po'y nagkamali. Pakiusap, iligtas niyo po ang aking si Agi. Ako, luluhod po ako sa inyo. Tita. Lin Fan. Magaling kong disipulo. Kailangan pa ba akong kumilos dito? naiintindihan ko, guro. Itong manggagamot na ito, hihiramin ko na lang. Ang karayom mo. Ang yabang. Seg. Dito lang ako. Titingnan ko kung paano ninyo gagalingin ang pangalawang master. Teka lang. Ano ang kondisyon ngayon ni Tio Liu? Napakasama na ng kalagayan. Hindi na kayang guluhin pa. Auntie Liu, kailangan niyo itong pag-isipan ng mabuti. Kung sakaling may mangyaring masama kay Uncle Liu, sino ang mananagot? Kaya niyo ba talaga? Kaya niyo bang iligtas ang aming si Agi? Kung hindi kayo naniniwala sa amin, kung gayon, mas mabuting humanap na lang kayo ng iba. Lin Fan. Tita, huwag kang maniwala sa pinagsasabi ni Lin Q. Ang pagkakasakit ni Tito, siguradong may kinalaman siya diyan. Xiang Ning. Sa lahat ng bagay, kailangan ng ebidensya. Lin Q, hindi ba't palagi kang mahilig sa mga ganitong panlilinlang at intriga? Bakit? May kinatatakutan ka ba ngayon? Kaya ba, ikaw talaga ang may gawa nito? Maghang. Inisip ninyong lahat na, ako ang may gawa nito, di ba? May alam ka pala sa sarili mo. Ang bagay na ito, ikaw ba ang may gawa? Ikaw lang ang nakakaalam, di ba? Huwag na kayong mag-away. Tulungan niyo na ang asawa kong si Agi. Divine Dr. Zhao, nakita mo ba ng malinaw? Jost Shadow 8 Needles. Paano mo nalaman ang Jost Shadow 8 Needles? Oh, may alam ka pala, matanda ka. Nakilala mo pa ang Jost Shadow 8 Needles. Agi. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Halos mamatay ako sa takot sa'yo. Miss Han, kumusta na ang tiyuhin ko? Huwag kang mag-alala, Miss Liu. Naalis ko na ang lason. Sa katawan ng second master, kailangan lang niya ng ilang araw na pahinga. Ang galing. Ipagluluto kita ng lugaw. Magpahinga ka ng mabuti, ha? Magaling na disipulo. Ang Jost Shadow 8 Needles mo ay umunlad na naman. Siyempre naman. Pero, salamat din sa iyo, Master. Ang iyong magkakarayom. Mukhang naiintindihan ko na. Nagpapanggap lang kayong mahina para manalo. Ang master ko ay ang young set master ng Chan Xiahui. May tunay siyang kakayahan. Hindi tulad na ilang peking doktor. Ikaw ang Yongsek Master ng Chan Xiahui. Yaong Sek Master. Mangyaring tanggapin mo ako bilang disipulo. Matanda, tumayo ka na. Hindi ka tatanggapin ang master ko bilang disipulo. Sa ganyang antas mo, mahirap ka nang makapasa sa akin. Gusto mo pang tanggapin ka ng master ko bilang disipulo. Ang ganda ng pangarap mo. Tio Liu, dahil maayos na ang iyong katawan, ako'y alis na. Teka. Lin Family Head, tungkol kay Xiangning, at sa pagputol ng inyong kasunduan sa kasal. Kasalanan ng pamilyang Liu na hindi namin ito napag-isipan ng mabuti. Pero dahil nangyari na, sana sa hinaharap, huwag mo nang guluhin si Xiangning. Hemi. Tara na. Liu Gi ng Chan Xiahui. Nagpupugay sa Yongsek Master.
Magpagaling ka ng maayos. Tito, alam mo ba kung sino ang naglason sa'yo? Siguradong si Lin Q, ang jigo na yon. Binibining Tang. Mag-ingat ka, may nakikinig. Ibig sabihin, Selin Q nga ang gumawa nito. Yaong Master. Mas mabuti kung hindi ninyo na guguluhin si Lin Q. Delikado siya. Tito, linawin mo nga ang sinasabi mo. Ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, si Lin Q ay miyembro ng Rakshasa Soul Hall. Tama. Ikalawang master, itong Rakshasa Soul Hall, ano ba talaga ito? young sect master. Hindi ba? Nabanggit sa'yo, ng Old Sect Master. Tungkol ba yan sa Rakshasa Soul Hall? Ang aking guro, nabanggit niya yan dati, ilang beses. Pero, 2 taon na ang nakalipas nang bumaba ang aking guro sa bundok. At hanggang ngayon, wala pa ring balita. Kami, ang Tian Xiahui, ang pinakamalaking kaaway namin, ay ang Rakshasa Soul Hall. Sa loob ng maraming taon, ang 2 sekta, hayagan at patagong naglalaban. May nananalo at natatalo. Ah, Parang narinig ko na binanggit yan ng aking ama. Ang Rakshasa Soul Hall ay isang masamang kulto. Ang mga miyembro ay malupit at walang awa. Sa tuwing lumalabas sila, nagdudulot sila ng kaguluhan at pagdanak ng dugo. Ngayon, ang Tian Xiahui ay walang pinuno. Dagdag pa rito, ang mga tao ng Rakshasa Soul Hall ay palaging sumisingit ng palihim. Hindi natin alam kung gaano karami sa mga tao ng Tian Xiahui ang sumama na sa Rakshasa Soul Hall. Kaya pala, dati, hindi ko maintindihan kung bakit palaging pinupuntirya ako ni Lin Q. Kaya pala, siya ay miyembro ng Rakshasa Soul Hall. Tito, ano ang gagawin natin ngayon? Wala rin akong ideya sa ngayon. Mabuti na lang at ang Young Sect Master ay bumaba sa bundok sa tamang oras. Sana ay mapagsama-sama mo ang mga tao ng Tian Xiahui para sabay-sabay na harapin ang mga tao ng Rakshasa Soul Hall. Second Master, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong muling pasisiglahin ang Tian Xiahui. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang Rakshasa Soul Hall sa kanilang kasamaan. Set Master. May masamang nangyari. Biglang inihayag ni Liu Fu na may problema ang produkto ng Fanchan Group. Ngayon, lahat ng botika sa Yunzhou ay itinigil ang pagbebenta ng ating produkto. Ano? Hindi ko inakala na magagawa ng aking kuya ang ganitong bagay. Ibig sabihin, dahil lang sa isang salita niya, hindi na natin may bebenta ang ating produkto. Hindi nyo pa kasi alam, ang kuya ko, siya ang nangunguna sa Yunzhou. Lahat ng gamot at sales representative ay nakikinig sa kanya. Ang pinakamahalaga ngayon ay maibalik agad ang reputasyon ng kumpanya. Hindi ba tayo maglalabas ng pahayag para magpaliwanag? Kailangan natin ng isang napaka-impluensyal na tao na lalabas at magsasalita para sa atin. Ang produkto ng aming kumpanya, ang endorser na si Kim Bingxia, ay isang internasyonal na kilalang aktres. Pwede natin siyang paunang maglabas ng public relations statement. Pagkatapos, maghahanda tayong press conference para linawin ang buong pangyayari. Said, kung gayon, kumilos na tayo ng magkahiwalay. Say. President Liu, hindi maganda. Gusto nang makipaghiwalay ni Qin Bingxia sa atin. Ano? Miss Qin, President Liu, may gagawin pa ako. Ito ang kontrata ng paghihiwalay. Tingnan mo, pirmahan mo na agad. Miss Quinn, mayroon ba tayong hindi pagkakaunawaan? hindi pagkakaunawaan. Ang produkto ng kumpanya ninyo ay nagkaroon ng napakalaking problema. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito? Sa aking reputasyon, hindi ko na kayo pinabayad ng penalty. Ay napakabait ko na. Pirmahan mo na agad. Miss Quinn, ang bagay na ito ay tiyak na may nagmamanipula sa likod. Ayusin namin yan. Kaya sana, pag-isipan mo ulit. Pag-isipan. Ngayon, lahat ng resources ng kumpanya ay nakatuon sa akin. Hindi ko hahayaan na may anumang bahid na dumungis sa akin. Ganito na lang, handa kaming magdagdag pa. Ang 50% sa bayad sa endorsement. Sa hinaharap, kahit ang pamilyang Liu, at lahat ng endorsement sa buong Yunzhou. Kaya kung ayusin para sa'yo. President Liu, huwag mo na akong bolahin. Kung hindi ka papipirma, sa abogado ko na lang kayo mag-usap. President Liu, dahil si Binibining Qin, Ay si Zhao Jingya. Siya at si Qin Bingxia, ang pinakasikat na young star ngayon. Mas mataas pa ang kasikatan niya kaysa kay Qin Bingxia. Zhao Jingya, bakit ka nandito? President Liu, gusto kong makipagtulungan sa Fanchan Group at maging endorser ng Fanchan Group. Zhao Jingya, baliw ka na ba sa pag-agaw ng resources? Baliw ka na ba sa pag-agaw ng resources? Bakit ka ba laging nandyan? Gusto ko talaga, isang matagumpay na babae tulad ni President Liu. Naniniwala rin ako sa pagkatao ni President Liu. Handa akong magsalita para sa krisis ng Fanchan Group at makipagtulungan kay Miss Liu. Miss Zhao, salamat sa iyong tulong. Kung ang aming grupo ay makakalampas sa pagsubok na ito, tiyak nagagantihan ka ang pamilyang Liu. Zhao Jingya, ikaw na umangat dahil sa lalaki. Bakit ka nagpapanggap na malinis dito?
Naglakas loob kang saktan ako. Lalabanan kita. Tama na. Miss Quinn, babayaran ng pamilyang Liu ang penalty. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang nagkanselang kontrata sa Fanshan Group, kundi ang Fanshan Group ang nagkanselang kontrata mo. Zhao Jingya, lagi mo akong kinakalaban. Magkita tayo sa huli. Miss Lau, umupo tayo at mag-usap. President Liu, Jingya na lang ang itawag mo sa akin. Jingya, naniniwala akong nakita mo na sa balita na nagkaroon problema ang produktong aming kumpanya. Nagkaroon problema ang produktong aming kumpanya. Hindi ka ba natatakot na makaapekto ito sa iyong karera sa pag-arte? May epekto ba? President Liu, masyado ka namang nag-alala. Sa totoo lang, matagal na rin akong gumagamit ng produkto ng inyong kumpanya. Lubos akong nagtitiwala sa kalidad, ang inyong produkto, at saka, lubos akong humahanga sa pagkatao ni President Liu. Kung gayon, magpapatawag ako agad ng press conference para ipahayag na ikaw ang bagong endorser. Huwag na nating patagalin. Bukas na lang. Masarap makipagtulungan. Ayos na ang lahat. Magaling. Lin Fan. Liu Xiangning. Tingnan natin kung paano kayo lalaban sa akin. Ang Fanshan Group, kakakansela lang ng kontrata kay Qin Bingxia kahapon. Ngayon ay nag-anunsyo na agad ng bagong endorser. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, may naglakas loob pa ring tanggapin ang endorsement ng Fanshan Group. Narinig ko raw, mas mataas pa raw ang posisyon ng bagong endorser kaysa kay Qin Bingxia. Mas mataas pa kay Qin Bingxia. Baka naman si... Nandiyan na. Miss Liu, pwede po bang malaman kung may maibabahagi kayo tungkol sa pagkakakilanlan ng bagong endorser? Ginagarantiya ko sa inyo ang isang sorpresa. Abangan ninyo. Tingnan niyo si Binibining Liu, kalmado at kampante. Mukhang sigurado na siya sa panalo. Special Assistant Wu, nakontak mo na ba si Jingya? Hindi pa rin po matawagan. Tuloy lang sa pagtawag. Sige po, President Lei. Isang oras na lang, press conference na. Sana walang maging problema. President Liu, malapit na magsimula ang press conference. Bakit wala pa rin si Binibining Zhao? Niloloko mo lang ba kami? Nagpapanggap lang siya. Gusto lang niyang magpatagal. Ayaw niyang ibigay ang posisyon ng chairman. Sabi ko na nga ba, isang batang babae, Wala pang ang karanasan. hindi talaga mapagkakatiwalaan. Hindi pa tapos ang lahat. Mag-aaway na naman kayo? Aba, Matigas pa rin ang ulo mo, di ba? Mamaya, titingnan ko kung paano ka makakabangon. Tara na. kayo. May nangyari ba? Nga. May darating pa ba? Darating na. Papunta na ang endorser. Huwag po kayong mag-alala. Binibining Liu, nasa daan pa ba ang sinasabi mong endorser? O wala naman talaga? Nga, sa panahong ito, sinong sikat ang maglalakas loob na makisawsaw dito? Si Liu Xiangning ay isang malaking sinungaling. Sinungaling. Dumating na ang endorser. Zhao Jingya. Si Zhao Jingya pala. Talagang naimbitahan nila si Zhao Jingya. Jingya, sa wakas dumating ka na. Naimbitahan siya ng pamilyang Liu. Nagreklamo ako. Nagrereklamo ako na ang produkto ng Fanshan Group ay lubhang hindi kwalipikado na naging sanhi ng pagkasira ng aking mukha. Liu Xiangning, ito ba ang pinaghandaan mong press conference? Liu Xiangning, tingnan natin kung ano pa ang masasabi mo. Bumaba ka na. Bumaba. Zhou Jingya, wala tayong samaan loob. Bakit mo ako sinasaktan? Wala kayong samaan ng loob? Eh ako, wala rin ba? Lin Qi, ikaw na naman ang may pakana nito. Xiangning, huwag kang magkalat ng kung ano-anong bintang. Ikaw at ako ay ipinagkasundo na ng ating mga magulang mula pa pagkabata. Paano naman kita sasaktan? Ikaw, Walang hiya. Xiangning, matagal ko nang sinabi sa'yo, hindi ka bagay sa negosyo. Ang negosyo ay parang digmaan. Ikaw na ba? Hindi ba mas maganda kung mag-alaga ka na lang ng bata sa bahay? Nga, Lin Qi, kalimutan mo na yan. Hinding-hindi ako sasama sa isang basura. Na tulad mo. Xiangning, huwag kang magmadali. Ang pag-ibig, pwede nating dahan-dahang biwin. Kapag matagal na tayong magkasama, malalaman mo rin kung gaano ako kabiting lalaki, si Lin Qiu, si Miss Zhao ang bago kong artistang pinirmahan. Ang lahat ng media na narito ay bibigyan din ako ng kaunting respeto. Basta pumayag kang pakasalan ako. Ang problemang gayon ay madaling malulutas. Nanaginip ka, kahit mawala pa sa akin ang Fanshan Group.
Hinding-hindi ako sasama sa'yo. Ang Fanshan Group ay ang mukha ng Chen Xiahe. Sa pagkatalo ni Lin Fan gayon, baka kamuhian siya ng lahat. Siang Ning, pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya. Lin Q. Ang galing mong magmanyobra, Lin Fan, itang na, sinisira mo na naman ang magandang pagkakataon ko. Lin Fan, itang na, baliw ka na ba? mga ginoo at ginang, pakitingnan ninyong mabuti kung ang babaeng artistang ito ay talagang nasira ang mukha. Ipininta lang pala niya sa sarili niya. Malaking balita. Sinisiraan ng sikat na artista ang Fanshan Group. Umalis kayo. Lin Fan, Salamat sa pagod mo. Lin Fan, hindi lang sila ang biktima ng produkto ng Fanshan Group mo. Hindi lang sila. Kailangan mo pang pag-isipan ng mabiti kung ano ang susunod mong gagawin. Mga ginoo at ginang. Ito ang ulat ng inspeksyon ng produkto. Ang lahat ng produkto ng Fanshan Group namin, ang mga produkto ng aming kumpanya, ay gawa sa natural, berde, at malusog na sangkap. Mabuti ito sa katawan at walang masamang epekto. Ano naman kung pumasa sa quality check? Ang daming biktima ng Fanshan Group mo na nakatayo diyan. Mga ginoo at ginang. Ang mga biktima na nagsalita sa publiko ay hindi pa nakakabili ng aming anumang produkto ng kumpanya at nang mangyari ang paninira, bago pa man, nakatanggap ng bayad mula sa kumpanya ni Lin Q. Lahat ng ebidensya ay nasa akin. Lin Q, ano pa ang masasabi mo? Kuhanan. Sage, gusto mong kumuha ng litreto, di ba? Itang na, sinong reporter yan? Anong news agency yan? Lin Fan, inaamin kong ako ang nanira. Pero ngayon, ang opinyon ng publiko sa internet, kumalat na, ang puti ay magiging itim. Walang celebrity ang mag-endorso sa inyo. Ang Fanshan Group ninyo, hinding-hindi na malilinis. Lin Fan. Talo pa rin tayo. Talo? Paano tayo natalo? Walang celebrity endorser. Sino ang bibili ng produkto? Ang kumpanyang nagkaroon ng problema? Pagkatapos, sisimulan ko ulit ang opinyon ng publiko para ang Fanshan Group ninyo ay manatili sa sentro ng kontrobersya. Tingnan natin kung hindi kayo mamatay. Ang sinabi niya, totoo lahat. Mag-imbita tayo ulit ng celebrity. Lin Fan, ang galing mo talaga, itang naka. Gayon, sina Qin Bingxia at Zhao Jinya, ang dalawang sikat na aktres na yan, ay perehong inaway mo. Sino pa ang kukuha ng endorsement ninyo? Wala na ba sa Yun Zhao? Ang mas sikat pa sa kanila? Meron nga. Sa Yunsao, meron talagang isang sikat na aktres na kilala sa buong bansa. Sina Qin Bingxia at Zhao Jinya, ay wala lang sa kanya. Sa Yun Zhao, may ganoon palang kahusay na tao. Si Ken Suan ang tinutukoy niya. Siya ay isang super ganda na babae na hindi man lang makuha ang anak ng gobernador. Pero si Chen Suan ay hindi tumatanggap ng endorsements. Kung makukuha mo si Chen Fuan, ang Fanshan Group, kahit ibenta pa sa Mars ang produkto ninyo, may bibili pa rin. Kaso, hindi mo siya makukuha. Makikita mo lang ang Fanshan Group na masisira sa mga kamay ninyo. Paano kung talagang makuha ko siya? Handa akong mag-endorso para sa Fanshan Group. Chen Fuan, Chen Suan. Si Chen Suan nga. Chen Suan, Mahal kita. Matagal na tayong di nagkita, Master. Master, Maliit na bata. Ilang taon na ang lumipas. Naging artista ka na pala. Master, huli na ako. Nasa Hengdian ako nagsushooting. Nang mag-text sa akin si senior sister. Pagkabasa ko ng text, agad akong pumunta dito. Ito si Xiangning. At ito ang aking mabuting disipulo, si Xiao Tzuan. Lin Fan. Hindi ko akalain na ang pinakasikat na babaeng artista sa buong bansa ay miyembro ng Chen Xiahe ninyo. Ang lupit mo. tara na. Ayos na ngayon. Sa pag-endorso ni Miss Chen sa kumpanya, sa tingin ko, ang mga negatibong issue sa produkto ay malulutas agad. Pamangking Liu. Nakipag-ugnayan na ako sa Longcheng Chamber of Commerce. Umayag silang maging General Agent ng Fanshan Group sa South China. May makikipag-usap sa iyo, mamaya tungkol sa kooperasyon. Ang galing. Makikipag-ugnayan agad ako sa Longqing Chamber of Commerce. Longcheng Chamber of Commerce, ang pinakamalaking chamber of commerce sa kalapit na probinsya. Ang galing. Hindi maganda. Hindi maganda. Presidente Liu, hindi maganda. May nangyari sa loob ng Liu Group natin. Ano? Presidente Liu. Ngayon sa labas, Kumakalat ang balita na dahil sa isang lalaking walang silbi. inilaan ninyo ang lahat ng resources sa Fanshan Group. Dahil dito,
Bumagsak ng husto ang stock ng Liu Group. Sa loob lang ng ilang araw, bumaba ang market value ng mahigit 1 bilyong yuan. Presidente Liu. Dahil sa personal ninyong problema, bumaba ng husto ang halaga ng mga stock na hawak namin. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang nawala sa amin? Hindi ba dapat magpaliwanag kayo sa amin? Sabi ko na nga ba, Presidente Liu, hindi ko talaga inakala na magkakaroon ng lakas ng loob ang pamilyang Liu na ipagkatiwala sa inyo ang Liu Group. Ang Liu Group na pinaghiapan ni matandang Ji Liu na itatar dahil lang sa personal ninyong problema. Ngayon, malapit nang bumagsak, bumalik tayo sa 3 kaon. Sabi ko na nga ba, noon pa man, ang posisyon ng chairman ay hindi dapat basta-basta pinapalitan, lalo na kung isang babae ang magiging chairman. Kung hindi ako nagkakamali, kayo pong dalawa, mga veterano ng kumpanya. Sa panahong may problema ang kumpanya, hindi ninyo iniisip kung paano ito sosolusyonan. Kundi ako pa ang sinisisi ninyo. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ninyo. Lolo Liu, 1 taon pa lang niya ibinigay sa iyo ang kumpanya. Pero ngayon, nasa bingit na ang pagkalugi ang kumpanya. Sa tingin ko, dapat ka nang magbitiw sa pwesto. Sa tingin ko, matagal na ninyo itong pinaplano, di ba? Kayo pong dalawa. Kasama ninyo ang lolo ko sa pagtatatag. Ang kumpanyang ito. Ngayon na may problema ang kumpanya, pinipilit ninyo akong bumaba sa pwesto? Presidente Liu, ito ay dahil sa iyong personal na pamamahala. Ibig mo bang kami pa ang magbayad para sa iyo? Ang personal kong problema. Ako mismo ang magsosolusyon. Sosolusyunan. Tingnan natin kung paano mo sosolusyunan. Mas mabuti pang magbitiw ka na at ipasa sa mas karapat-dapat. Sa sinasabi ninyo ngayon, mayroon na kayong napiling kapalit? Sa tingin ko, si Ginoong Liu Fu ay magaling. Amang-ama, palitan na ang posisyon ng chairman para na rin malinis ang imahe sa publiko. Binili na ba kayong lahat ni Liu Fu? At nakikisama pa kayo sa Rakshasa Sulhal? Isang kulto. Pasensya na. Kami ay mga negosyante. Kung sino ang mas malaki magbayad, doon kami sasama. Special Assistant Wu, maglabas ka ng abiso. Sabihin mo lang. Sabihin mo na dahil kay Liu Xiangning na hindi maganda ang pamamahala, nagdulot ito ng malaking pagkalugi sa ating pamilyang Liu Group. Ang ating chairman ay papalitan at magiging Ginoong Liu Fu. Sige, ilabas mo na. Hindi ba't nandito pa ako? Lin Fan, bakit ka nandito? Ayos. Ito pala ang lalaking iyon na pinapakain. Akala ko habang buhay na siyang magtatago at hindi na magkapakita. Ang pamilyang Liu Group ay mayroong kayo. Talagang swerte ng pamilyang Liu Group. Xiangning, kung kumakalat ang sismis na may pinapakain kang lalaki. Ano naman kung may pinapakain ka? Ang chairman ay nagmamahal. Ano ang pakialam nila? Assistant Wu, maglabas ka ng pahayag. Ayoko nang makakita ng anumang masamang komento. Para naman sa inyo, umalis na kayo agad. Sabihin nyo kay Ginoong Liu Fu ninyo, ang hindi dapat galawin. Huwag na huwag galawin. Liu Xiangning, tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Tara na. Xiangning, ito ay maliit na panlilinlang lang. Ang Rakshasa Soul Hall. Kung may problema, haharapin natin. Kung may balakid, ayusin natin. Matatakot ba ang Tianxia Association sa kanila? Ano man ang mangyari, tandaan mo, palagi akong nasa tabi mo. Hindi ito ganoon kasimple. President Liu, may problema. Biglang binayaran ng kumpanya. Ang lahat ng bayarin ng sabay-sabay. Wala ng pera sa account ng kumpanya. Ngayon, pati ang mga empleyado, hindi na mabayaran ang sahod. Sino ang pumirma? Bakit wala akong alam? Si Liu Fu. Pumirma siya sa ngalan ng pinuno ng pamilyang Liu at bilang pangalawang pinakamalaking shareholder. Ang lakas ng loob niya. At ngayon, maraming executive at empleyado ang biglang gustong mag-resign. Ang lahat ng bangko ay nagmamadali rin. Nasingilin kami sa mga utang. Ngayon, ayaw na nilang. Walang nagpapahiram sa atin kahit 1 sentimo. Binunot nila ang ugat. Ang lupit niya talaga. President Liu, ano na ang gagawin natin ngayon? President Liu, nagpatawag ng board meeting ang ibang mga direktor. Inapapunta kanila. Ang bilis naman nila. President Liu, ngayon ang kumpanya, wala nang kahit 1 sentimo. Kung hindi ka makakakuha ng pondo, malulugi na ang kumpanya. Hindi ba si Liu Fu ang may gawang problema sa pera? Siya ang hanapin ninyo. Kung walang pahintulot mo, may karapatan ba siyang kumirma? Ito ang aming ipon para sa libing. Hindi ba kayong dalawa ay nakipagsabuatan kay Liu Fu? Huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Ngayon, tingnan natin kung kaya mong magbigay ng solusyon. Kung hindi, umalis ka na agad. Simula nang maging chairman ka. Ang pera ng kumpanya, kababa ng kababa. Sa tingin ko, kumita ka rin ng malaki, di ba? Huwag na nating pag-usapan ang perang ninakaw mo sa kumpanya.
Kahit ang perang ibinigay sa iyo ni Liu Fu, sapat na para magpakasa sa kahabang buhay, di ba? Si Liu Fu ay miyembro ng pamilyang Liu ninyo. Kayo ang may gulo sa loob. Bakit ninyo kami idinadamay? Kung alam mong may gulo sa loob, bakit ka pa nakikipagsabuatan kay Liu Fu? Ika. Pamangkin. Matagal na tayong di nagkita. Hindi mo na ba tatawagin ang iyong tiyuhin? Liu Fi, naglakas loob ka pa rin pumunta rito? Ano man ang mangyari. Ako pa rin ang iyong tiyuhin. Ako ang pinakamatanda sa pamilyang Liu, bukod sa matandang pinuno. Sa tingin mo, maglalakas loob ba akong pumunta? Alam mo pa palang tiyuhin kita? Para sa sarili mong kapakanan. Itinulak mo ang buong pamilya sa bangin. Ito ang tinatawag na pagwasak bago magtayo. Kung sino ang makapagbibigay ng kaluwalhatian sa pamilya, siya ang mamumuno sa pamilya. Isa ka lang maliit na babae. Huwag mong isipin na dahil lang sa mayroon kang Tian Xiaohe. Sa likod mo, ay kaya mo na akong kalabanin. Sa likod ko, ay ang raksyasa Soul Hall. May lakas pa rin si Liu Xiangning para lumaban. Eo ang mga assistant, mga director, at mga empleyado ay nasa panig ko. Ano ang ipalalaban mo sa akin? Ituloy ang plano. Pabagsakin si Liu Xiangning sa isang igla. Liu Fi, nabaliw ka na. Ako, nabaliw. Ang iyong panlaban. Si Lin Fan siguro, di ba? Paano mo nalaman? Maliban sa pag-asa sa kanya, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Si Lin Fan lang. Maglakas loob siyang kalabanin ang Rakshasa Soul Hall. Ano kung kasama ko? Chen Heng, hindi kaya miyembro ka rin ng Tian Xiaohe? Ang inyong raksyasa Soul Hall. Mukhang hindi naman. Ganoon ka nagkakaisa gaya ng iniisip. Hindi ba sinabi sa iyo ni Lin Qiu ang tungkol sa akin? Nga pala, nasaan si Lin Qiu? Kapag natalo, bigla na lang nawawala? Lin Fan. Si Lin Qiu ay ang fiance ni Xiangning. Ito ay usapin ng pamilyang Liu. Wala kang kinalaman dito. Bakit naman wala akong kinalaman? Ako lang naman. Ang boyfriend ni Xiangning. Ikaw. Kayo ito ba? Ang problema sa pundo ng Liu Group. Ang pamilyang Chen ang ayos. Mukhang mabibigo ang inyong plano. Narito. Ang lahat ng maruruming gawain na ginawa ninyo sa mga nakaraang taon. Gusto nyo bang magmuni-muni sa kulungan? Ano ang gusto mong gawin? Nga pala, Nakalimutan ko, nandyan ka pa pala. halika. Para sa iyo too. Kita mo gaano kita pinapahalagahan, ha? Ang mga impormasyon mo, ako pa mismo, ang nagdala-dala. Sabihin mo, mas malakas ka lang ng kaunti kay Lin Qiu. Talaga bang iniisip mo na ikaw na ang pinakamalakas sa lahat? Lin Fan. Iniisip mo ba na ako lang si Liu Fu? Sa Rakshasa Soul Hall, ang tunay na palabas ay paparating pa lang. Sino ang girlfriend mo? Naghahanap lang ako ng dahilan para inisin siya, di ba? Huwag mong seryosohin. Umalis ka na nga agad. Nyakap lang kita, di ba? Galit na galit ka talaga. Ikaw. Sig. Alis na ako, ha? Chen Xuan. Dahan-dahan ka. Maikli ang mga binti ko. Pigilan niyo yang nasa likod. Hoy. Ako si Kean. Ang tatay ko ang Governor Kean ng Yunxiao. Pag-isipan niyo munang mabuti, kayong dalawa. Gusto niyo pa bang lumaban? Yang Master Ken. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Chen Chuan, huwag kang matakot. Talagang gusto kita. Gusto ko lang makita ka araw-araw. At ikaw, bilang isang malaking artista, wala ka man lang bodyguard sa tabi mo. Delikado talaga. Gusto mo, ako na lang ang maging boyfriend mo. Ako na ang magiging bodyguard mo. Sa mga libreng oras, pwede rin akong maging iba pang function. Baliw ka ba? Chen Chuan, hindi mo ba nararamdaman ang sinseridad ko? Gusto mo, sunduin kita mamaya pagkatapos ng trabaho? May boyfriend na siya. Huwag mo na siyang guluhin pa. Chen Chuan, kung ganun, susunduin ko kayo mamaya. Ikaw at ang boyfriend mo, pagkatapos ng trabaho, ha? Sino yung lalaking yon? Manliligaw mo? Sana nga. Ordinaryong maliligaw lang siya. Si Qian Ren, ang anak ng kasalukuyang governor ng Yunjiao. Araw-araw akong ginugulo. Maraming beses ko na siyang tinanggihan. Talagang makapal ang mukha niya. Kung makita mo ulit siya, sabihin mo na lang na may boyfriend ka na. Narinig mo naman kanina. Kaya niyang sabihin na. Susunduin niya kami ng boyfriend ko pagkatapos ng trabaho. Kaya niyang sabihin ang ganoong bagay. Ang taong walang hiya, walang makakatalo. Malakas din ang loob niya. Huwag na nating pag-usapan siya. Kadiri. Guro, pinuntahan kita para imbitahan ka sa celebration party ko. Celebration party. Ang bagong drama ko kasi, super hit.
Kaya nag-arrange ang kumpanya ng celebration party. Ngayong gabi sa Longteng Hotel. Guro, kailangan mo talagang pumunta ha. Guro, wag mong kalimutang magsuot ng formal ha. Salamat, President Wang, sa pag-aalaga. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa aming pagdiriwang. Ang celebration party ko. Sage. Chen Chuan, ang galing mo. Congratulations. Chen Chuan, bakit hindi mo ako hinintay na sanduin ka kagabi? Ginoong Ken Ren, hindi ko naman kailangang i-report sa'yo ang schedule ko, di ba? Chen Chuan, ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo. Bigyan mo naman ako ng kaunting respeto. Ginoong Kian Ren, may boyfriend na po ako. Akiusap, ikaw at ako, ay panatilihin ang distansya. Ang boyfriend mo, sa ganito kalaking okasyon na yon, hindi man lang siya pumunta para samahan ka? Hindi kaya wala lang pakialam sa'yo ang boyfriend mo? Bakit ganyan siya? Miss Chen, binibigyan ka ng mukha ng aming Young Master Kian sa paliligaw sa'yo. Huwag kang maging mapili at huwag mong baliwalain ang kabaitan. Anong sinasabi mo? Chen Chuan, pasensya na. Mga bata lang yan, walang alam. Huwag mo nang intindihin, ha? Makakaasa ka, ang pagmamahal ko sa'yo ay hinding-hindi. Magbabago, may boyfriend ka man. O wala. Ginoong Kian, hindi ka welcome sa event na ito. Umalis ka na. Sabi mo hindi welcome na agad. Amin ang hotel na to. Sa tingin ko, kami ang hindi welcome sa'yo, di ba? Chen Chuan, gustong-gusto talaga kita. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Isa lang. Pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya. Ginoong Kian, sobra ka na. Malinaw ko nang sinabi sa'yo na hindi kita gusto. Huwag mo na akong guluhin. Pag-isipan mong mabuti. Hindi ako susuko. Binibining Chen. Ang lahat ng entertainment resources na mayroon kang ngayon, pati ng script ng drama na ito, ay personal na inihanda. Ang aming Young Master Kian para sa'yo. Kailangan mo lang tumango at sabihin. At magkakaroon ka ng hindi mabilang na kayamanan at resources. Ang mga Queen of Pop at Best Actress ay wala lang sa aming Young Master Kian. Isang salita lang yan. Binatang uyan, hindi mo naman siguro iniisip na isa lang akong maliit na artista, di ba? Chen Chuan, gaano man kalaki ang koneksyon mo? Sa harap ng pamilyang Kian, wala yan. Hanggat hindi bumabagsak ang pamilyang Kian, ang Yun Xiao ay mananatiling pag-ari ng pamilyang Kian. Ang yabang mo. Ikaw ba ang boyfriend ni Chen Chuan? Ang may-ari ng maliit na kumpanyang yan? Gusto kong linawin. Nililinaw ko. Nasa isang salita ko lang. Bukas, sarado na ang kumpanya mo. Akala ko kung sino ka na. Isa ka lang pala may-ari ng. Malit na kumpanya. Chen Chuan, ang agwat namin ay napakalaki. Para kaming langit at lupa. Talaga bang ipagtatanggol mo ang walang kwentang yan? Binibining Chen, nagpropose si Binatang Kayan sa publiko. Ilang babae ang nangangarap niyan. Kayo ay mga anak lang ng mayayaman. Talaga bang iniisip ninyo? Kaya ninyong gawin ang lahat? Kahit sino sa amin dito, kayang tapakan ka. Mga walang alam. Sa mundo, Chen Chuan, paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Huwag kang umasa, na dahil gusto kita ay gagawin mo na ang lahat ng gusto mo. Hindi mo yan pwedeng gawin. Sa Yun Sao, sinong naglakas loob na kalabanin ang Young Master Kian namin? Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay. Ang hotel na to ay pag-ari ng pamilya ko. Security, palabasin niyo silang lahat. Kailan pa naging sayo ang hotel na to? Hindi ikaw ang magdedesisyon para sa pamilyang Gao. Hayop na yan. Tito, bakit mo ako sinaktan? Alam mo ba kung sino siya? alam mo ba kung sino siya? Siya ang Young Set Master ng Chan Siahi. Young Sec Master ng Chen Xiahe. Dad, bakit ka nandito? Paano ako hindi pupunta sa celebration ng anak ko? Tito, magandang araw, Tito. Ako si Kian Ren. Ang tatay ko si Governor Kian. Ikaw ba ang nambubuli sa anak ko? Tito, impossible. Huwag kang magkamali. Siya ang patuloy na nambubuli kay Chen Chuan. Tinulungan ko lang si Chen Chuan na paalisin siya. Ang taong to, napakawalang galang. Kung ano-ano ang sinasabi. Kanina, nanakit pa na. Matanda na lang ako. Hindi pa naman nalilito. Talaga nga namang. Ngayon lang ako nakakita ng taong kasing kapal na mukha mo. Tingnan mo, ganyan din ang itsura ni Tio kanina. Sec Master.
Gusto mo bang? Ayusin na natin siya. Hayaan na. Isang hangal lang na puro kalokohan ang sinasabi. Hayaan mo na siya. So, magkakilala pala kayo. Niloloko nyo lang ako, di ba? Ikaw ang naghahanap ng kahihiyan. Sige. Ganyan pala ang gusto niyong laro, ha? Sa buong Yunzhou, walang sinuman. Ang namahas na tanggihan ang mukha ni Keanren. Sige, paglalaruan ko kayo ng hosto. Sige. Master, mag-shopping tayo. Seg. Noong huli tayong nag-shopping, halos mamatay ako sa pagod. May gagawin pa ako. Ikaw na lang muna ang mauna. Ayaw niya. Tayo na lang ang pumunta. Tara na. Bibi, Buong araw tayong nag-shopping. Ililibre ko na kayong hapunan. Sek, President Liu, may alam akong private kitchen na napakasarap. Ako na ang bahala. Sige, sumakay ka na. Pasensya na, President Liu. Hindi ba't kakain tayo? Bakit tayo napunta sa ganitong liblib na lugar? Chuan, nagkita tayo. Xiao Wu, tinuring kitang parang kapatid. Paano mo ako nagawang tradorin? Dumating na si Special Assistant Wu. Halika. Pasok. Upo sa loob. Special Assistant Wu, matagal na kitang naririnig. Sino ka? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, dadalhin mo si Li Qianing sa lugar na sasabihin ko. Impossible. Ayaw ni Special Assistant Wu ng magandang alok. Gusto niya ng parusa. Kahit patayin niyo pa ako, hindi ko kayang ipagtaksil si President Liu. Ano bang ginagawa niyo? Ang bastos niyo. Bitawan mo ako. Special Assistant Wu, ayaw mo talaga. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang kapatid mo ay nag-aral sa ibang bansa. Di ba? Anong gusto mong gawin? Special Assistant Wu, ayaw mo may mangyaring masama sa kapatid mo. Di ba? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Ang kapatid mo, kumakain at uminom ng maayos. Basta sundin mo lang ang sinabi ko. Sige. Pumapayag ako. Pero pagkatapos nito, pakawalan mo ang kapatid ko. Special Assistant Wu, ako ay taong tumutupad sa pamako. Halika. Monagino, pakiusa. Umayos ka. Bitawan mo ako. Bigyan kita ng like. Hanapin mo si Lin Fan. Kung paano mo gagawin. Bahala ka na. Puso, hello? President Lin, masamang balita. May nangyari kina President Liu. Ano? Anong nangyari? Nasaan sila? Sila, Sabihin mo, nasaan sila? gusto kanilang sorpresahin. President Lin, Nagulat ako. President Lin, uminom ka ng tubig. Sandali, huwag mong sabihin sa kanila. Ako ang nagsasabi. Ano na naman bang kaguluhan yan? President Lin, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Ano bang ginagawa mo? Presidente Lin, wala ka talagang karomansa-romansa. Sa totoo lang, hindi na sila makakalabas. Anong ibig mong sabihin? Lin Fan, Gaano karaming gamot ang inilagay mo? Bakit hindi pa rin siya nagigising? Parang, naubos ko na ang isang pakete. Gusto ko siyang mamatay. Pero ayoko siyang mamatay agad. Tinatay mo siya sa isang buong paket. Anong lalaruin ko? Young Master Ken, ngayong tapos na ang lahat, nasaan ang kapatid ko? Ang kapatid mo. Kapag natapos ko na sila, tutuparin ko ang aking pamako. Pero, May reklamo ka ba? O, gusto mong sumama ang kapatid mo sa kanila?
Lin Fan. Master, Lin Fan. Master, gising ka na. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Boss. Hindi ka pa rin patay, ha? Ang tigas talaga ng itang na mong buhay. Isang buong pakete na ang nilason ko sa'yo, hindi ka pa rin mamatay. Anong balak mong gawin? Anong gagawin? Gusto ko lang namang mamatay ka. Inagaw mo ang babae ko. Si Chuan ay para lang sa akin. Impossible. Kahit mamatay pa ako, hindi ako papayag sa'yo. Tingnan mo ang galit mo. Mamaya, titingnan natin kung gaano ka katigas. Special Assistant Wu. Hindi naman kita pinabayaan nitong mga nakaraang taon, di ba? Tinuring kitang pamilya. Tapos, nagtaksil ka sa akin? President Liu. Patawad. Hawak nila ang kapatid ko. Hindi pwedeng mamatay ang kapatid ko. Siya lang ang natitira kong kamag-anak. Ito lang ang paraan para maligtas ko ang kapatid ko. Tama na. Bakit ang dami pang sinasabi? Ang tao, maaga o huli, mamamatay din. Pero ikaw, Lin, hindi kita papayagang mamatay ng mabilis. Gugulpihin ko ang laman mo. Hiwain ng paunti-unti. Para maramdaman mo ang sakit. Unti-unti, dahan-dahan mong panoorin ang mahal mo sa buhay. Mamatay ng kahiyahiya sa harap mo. Inihanda ko na ang doktor para sa'yo. Maliban kung gusto ko. Kung hindi, hindi ka mamamatay. Gusto kong isa-isa. Balatan ang laman mo. Kalimutan niyo na ang mga babaeng yan. Maliban kay Chen Chuan. Ang iba, laruin niyo lang. Salamat, boss. Teka, yung Master Qian. Naayos na ang problema. Nasaan ang kapatid ko? Hindi ba't sabi mo, kapag dinala ko sila rito, pakakawalan mo ang kapatid ko? Ang kapatid mo, siguro nakikipagkarera na sa mga pating sa daga. Nakakapagod. Paano nangyari yan? Malinaw na nangako ka sa akin. Ginawa ko na lahat ng ipinagawa mo. Ibalik mo sa akin ang kapatid ko. Siyempre, ang mga patay lang ang hindi nagsasalita. Kapag napatay ko na kayong lahat kayo. Ang Fanchen Group, ang pamilya Lee, ang pamilya Tang, lahat yan ay magiging akin. Akin. Miss Wu, matagal na kitang pinagnanasaan. Kung hindi lang ako pinipigilan ng boss ko. Matagal ko na kayong nilamon ng buo. Halika. Tingnan mo ang sarili mo. Puno ka ng kasalanan. Lahat sila namatay dahil sa'yo. Qian Ren. Lumapit ka. Bitawan mo siya. Ren, kung pakakawalan mo siya, palalampasin ko ang buhay mo ngayon. Lin, magaling ka lang lumaban, di ba? Hawak ko pa rin siya. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Bibigyan ko kayo ng disenteng libing. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kung hindi, papatayin ko siya. Said. Luluhod ako. Huwag kang lumapit. Ikaw na malaking kayamanan. Ikaw na munting sinta. Sa tingin mo ba sa ginagawa mo? Mapapatawad ka nila? Wala ka ng takas. Ren. Bitawan mo siya. Ang bait mo naman. Kung hindi dahil sa kanya. Hindi kayo makakarating dito. Kung hindi mo ginamit ang kapatid niya para pilitin siya, hindi niya gagawin yan. Saij. Bibigyan kita ng pagkakataon. Mayon, mamatay ka sa harap ko. Maari akong maging mawain. Pag-isipan. Presidente Lin, hindi na kailangan. Ang tulad ko, hindi karapat-dapat sa awa ninyo. Presidente Liu, patawad. Huwa. Huwag. Special Assistant. Young Master, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pinuno ng pamilyang Gao, mula ngayon sa Yunzao. Ayoko na siyang makita. Tungkol naman sa kanyang ama, ako na ang bahala. Sige, huwag kang mag-alala. Mukhang natakot ang mga dalaga. Bakit hindi mo muna sila dalhin paalis? Iwan mo na lang sa akin ito. Ilibing mo siya ng maayos. Lin, Mag-ingat. Chuan. Xiao Tzuan. Chuan. Lin, bumalik ka rito. Papatayin kita. Bitawan mo ako.
Ang madinala mo, isa-isa kong gagamitin sa'yo. Saije, patayin mo ako. Masyahan ka. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Tsuan-tsuan. Buksan ang pinto. Bawal pumasok sa operating room. Chuan-suan. Xiao Tsuan. Master, matagal na tayong hindi nagkita. Maliit na bata. Ilang taon na ang lumipas, naging artista ka na. Master, Si Xiao Tsuan. Kasalanan ko. Kung hindi dahil kay Special Assistant Wu. Anong nangyari? Nasira ang ugat ng pasyente. Hindi pa kayang ayusing operasyon sa ngayon. Diretsuhin mo ako. Maaring maging vegetative state siya. Maliban kung ano? Sabihin mo. Maliban kung lumabas ang dating divine doctor na mo. Possible lang. Nagumaling ang sugat ng pasyente, pero matagal na siyang nawala. Master, hahanapin ko ang medical book ng Grandmaster. Baka makahanap ako ng paraan para iligtas si Junior Sister. Manalig ka kay Shuyao. Siguradong makakahanap siyang paraan. Master, baka gusto mo munang umuwi at mapahinga. Ako na ang magbabantay kay Shami dito. Lin Fan. Patawad. Ako si Lin Qiu, ang pinuno ng pamilyang Lin. Ikinagagala kong makita kayo, matandang Ginoong Liu. Pinuno ng pamilyang Lin. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Para ito sa pagtupad. Sa kasunduan ng kasal ng pamilyang Lin at pamilyang Liu. Ayon sa kasunduan ng kasal, ang tagapagmana ng pamilyang Lin ay dapat ikasal sa tagapagmana ng pamilyang Liu. Kaya ako ay himihiling sa matandang Ginoong Liu na ipagkasundo sa akin si Binibining Liu. Ikaw lang ba ang natitira? Sa henerasyong ito ng pamilyang Lin? Naalala ko, mayroon ka pang isang kapatid na lalaki, di ba? Deti, mayroon nga akong kapatid na lalaki. Ngunit mula pagkabata, hindi na siya nakita at hindi alam kung buhay pa. Kaya ngayon ako na lang ang natitira sa pamilyang Lin. Noong ako at ang iyong ama ay gumawa ng kasunduan ng kasal, sinabi namin na ito ay para sa tagapagmana ng pamilyang Lin. Kung gayon, dahil ikaw lang ang natitira, piliin natin ang isang magandang araw at itakda na ang kasal. Ama, ilang araw pa lang ang nakalipas, pinawalang bisa ni Xiangning ang kasal sa pamilyang Lin. Ngayon, pumunta siya rito para ipatupad ang kasunduan. Hindi kaya may masama siyang bala? Basta na lang kinansela ang kasal. Ano bang klaseng asal yan? Saan nyo nilalagay ang posisyon ko bilang pinuno ng pamilya? Kapag may kasunduan, hindi na yan mababago. Sech, tawagin nyo siya rito. Lolo Liu, kumalma po kayo. Sa tingin ko po si Binibining Liu ay nagpapakabata lang at ayaw lang sa arranged marriage. Ang pag-ibig kasi, pwedeng inti-unting buwin pagkatapos ng engagement. Maganda ang ideya mo, pero huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Ningning para matuloy ang kasal nyo. Nasa tabi mo ba si Lin Fan? Bakit? Pinapawi ka ni Lolo. 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 Binibining Liu, matagal na tayong hindi nagkita. Lin Ki. Anong ginagawa mo rito? Ningning, halika rito. Lin Hui, bakit ka narito? Siyempre, para makipag-engage sa'yo. Kinansela na namin ang kasal. Anong kinansela? Sino ka para magdesisyon? Ailan ka pa nagkaroon ng karapatang magdesisyon sa bahay na ito? Kausap ko lang si Lin. Napakabuting bata. Bakit ka ba nakikisama kay Lin Fan? Lolo, siya po kasi. Siya? Anong siya? Napili ko na ang aw. Bukas na ang kasal. Hindi ako magpapakasal. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Ang pag-isang dibdib ng mga pamilya. Hindi ito basta-basta lang na gusto mo. Lolo, sabi ko na po, hindi ako magpapakasal. May tao ba diyan? Ihatid ang binibini sa kanyang silid. Pakinggan mo ako ng mabuti. Ang inyong kasal, dapat nakatali sa interes ng pamilya. Yaong Lin, nakakahiya. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Salamat po, Lolo. Young Sec Master,
Ikakasal na si Xiangning. Ano? Bakit bigla siyang ikakasal? Biglang dumating si Lin Qiu sa pamilyang Liu. Sabi niya, gusto niyang tapusin ang kasunduan sa kasal noon. Ang matandang pinuno ay may salita. Kailangan niyang tuparin ang kanyang sinabi. Hindi pumayag si Xiangning, kaya ikinulong siya ng matandang pinuno. Kailan ang kasal niya? Bukas. Naintindihan ko. Umuwi ka na muna. Ngayon ang araw ng engagement namin ni Fiangning. Kami ni Fiangning ay magkababata at nagmamahalan. Salamat sa inyong lahat. Sa pagpapatunay ng aming kaligayahan ngayon. Xiangning, Okay lang ba sa iyo ang binasa ko? Huwag kang sumimanggot. Inaakala mo pa ring ililigtas ka ni Lin Fan. Nasa ospital siya ngayon, kasama ang kanyang junior disciple, di ba? Nga pala. Dapat pala ay nagpadala rin ako sa kanya ng imbitasyon. Lin Qiu. Mamatay ka na lang sa pag-asa. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. Paano kung ma-stress si Lolo Liu at atakihin sa puso? At mauna pa siyang mamatay? Kung mangyari yon, ikaw ang magiging pinakamalaking makasalanan ng pamilyang Liu. Master. Nakahanap na ako ng paraan. Anong paraan? Ang medical book na iniwan ng Grandmaster. Ang Fufi Needle Technique. Makakapagligtas sa junior sister. Subukan mo agad. Master, baka kailangan niyo munang lumabas. Subukan mo na. Tapos na ba kayo? Nandito na ang mga bisita. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Sumama ka sa akin. Chen Tuan. Chen. Ito ang iyong setmaster. Chen Fuan. Chen Xuan. Chen Xuan, ayos ka lang ba? Pinakaba mo si tatay. Chen Xuan. Sa wakas, gising ka na. Pinakaba mo kami nitong nakaraang 2 araw. Sa susunod, huwag ka nang gagawa ng ganoong delikadong bagay. Nag-alala lang ako noon. Baka masaktan ka. Mabuti na lang at ayos ka. Kung hindi, paano ko haharapin ang lahat? Sajina. Hayaan niyo na magpahinga si Chen Fuan. Kagigising lang niya. Master, ikaw rin. 2 araw ka nang hindi nagpapahinga. Umuwi ka na. Tama. Chen Xuan, magpahinga ka ng mabuti. Lalabas muna kami, ha? Chen Xuan. Pinakaba mo ako nitong mga nakaraang araw. Paumanhin, senior sister. Nitong mga nakaraang araw, pinag-alala ko kayong lahat. Pero, kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko pa rin ang parehong desisyon. Chen Xuan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa susunod, kahit gaano pa kalaki ang problema, dapat sabihin mo sa akin. Hayaan mong si tatay ang umasikaso. Sajina. Lumabas na kayo. Hayaan nating magpahinga si Chen Fuan. Magpahinga ka ng maayos. Sino si Lin Fan? Ako po. Ito po ang imbitasyon mula kay Ginoong Lin Qiu. Pinapabigay niya po sa inyo. Ngayong gabi sa Longteng Hotel, magaganap ang engagement ni Ginoong Lin Qiu at binibining Liu Xiangning. Inaanyayahan po kayong dumalo. Una sa lahat, maligayang pagdating sa engagement party ng aking mahal na apo. Sa magandang araw na ito, ang pamilyang Liu at pamilyang Lin ay magkakaisa. Ngayon, ipinapahayag ko na, opisyal na nagsisimula ang engagement party. Bakit ang lamig na mukha ng nobya? Siguradong isang marriage of convenience lang yan. Pero bakit naman pipiliin ng pamilyang Liu? Ang isang maliit na pamilya tulad ng pamilyang Lin. Huwag ka nang magsalita pa. Kahit maliit pa yan. Sila ay mga taong hindi natin kayang kalabanin. Ikaw talagang bata ka. Xiangning, papayag ka bang pakasalan ako? Hindi siya papayag. Lin Fan, ngayon ang engagement party ko. Sigurado ka bang dito kapag gagawa ng gulo? Kailangan ko pa bang ulitin? Sinabi ko na.
Ayaw niya. Ikaw si Lin Fan? Ito ay kasal ng pamilyang Liu at pamilyang Lin. May kinalaman ka ba rito? Lolo, ang isang marangal na pamilyang Liu, kailangan bang isakripisyo ang kaligayahan ng apo para lang makipag-alyansa sa isang walang kwentang tao? Ito ay usapin ng pamilyang Liu. Sa isang tagalabas, wala itong kinalaman. Huwag kang makialam. Ang kasanduan namin ni Fiangning. Matagal nang napagkasanduan. Bago pa kami panganak. Xiangning, gusto mo ba siyang pakasalan? Kung ayaw mo, alisin kita rito. Matagal na kitang hinihintay. Hindi pa ako patay. Ito ang kasunduan ng pamilyang Liu at pamilyang Lin. Lolo, naalala mo pa ba ang nilalaman? Ang kasunduan sa pamilyang Lin? Siyempre naalala ko. Ang pamilyang Liu, ang panganay na babae ng ikatlong henerasyon, ay magpapakasal sa panganay na lalaki ng pamilyang Lin. Paano kung sabihin ko? Kami, ako ang tagapagmana ng pamilyang Lin. Ha? Ikaw ang tagapagmana? Kung maghahanap ka ng dahilan, dapat yung kapanipaniwala. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ang panganay na anak ng pamilyang Lin. 20 taon nang nawawala. Talagang gagawin mo ang lahat para lang makamit ang gusto mo. Matagal nang nawawala ang kuya ko. Hindi alam kung buhay pa. Ngayon, bigla kang magsasalita na. Ikaw ang kuya ko. Master, may isang bagay po. Matagal ko na pong gustong sabihin sa inyo. Xiao Tzuan, pag-usapan na lang natin yan mamaya. Hindi ko po hahayaang mapahamak si Xiangning. May kinalaman po ito kay Ate Xiangning. Ang Grandmaster po ay nagbigay sa akin ng isang liham. 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Nakalagay po doon ang inyong pagkatao. Ang pagkatao ko? Nang makita ka po niya, may suot ka pong jade pendant. May disenyo po yon. Matagal na pong inimbestigahan ng Grandmaster ang disenyong iyon. At sa huli, nalaman niya ang inyong pagkatao. Sabihin mo. Ang totoo po, ang matagal nang nawawalang. Panganay na anak ng pamilyang Lin ay kayo po. Ano? Ibig sabihin, ang ikakasal kay Ate Xiangning. Ikaw dapat yan. Salita lang yan. Ang dami mong sinasabi. Mukhang hindi lang ang ari-arian ng pamilyang Lin ang gusto mo. Gusto mo pang agawin ang kasunduan ko sa kasal. Ang laki na ambisyon mo. NNG. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na lumayo ka sa ganyang klaseng tao? Siya ay isang manloloko. Isang malaking manloloko ng pera at babae. Gusto pa niyang agawin ang ari-arian ng pamilyang Liu. Sa tingin mo ba, gusto kong magkaroon ng kapatid na tulad mong basura? Lolo, matanda na po kayo. Huwag po kayong magpabulag sa katotohanan. Mag-ingat po kayo at baka maloko kayo ng basurang yan. Binata, maami na akong nakitang tulad mo. Masasabi ko sa'yo, ang apo ko ay hindi para sa isang hamak na tao na tulad mo. Lolo, isa rin kayong bayani ng inyong henerasyon. Talaga bang hindi nyo makita ang tama at mali? Lin Fan, anong karapatan mong maging kuya ko? Sa tingin ko, nanggugulo ka lang dito. Guwardiya, palabasin niyo ang taong yan. Teka lang. Dahil ikaw ang panganay na anak at tagapagmana ng pamilyang Lin, bibigyan kita ng isang pagkakataong patunayan ang sarili mo. Kung hindi, huwag mo kong sisihin kung maging masama ako. Lin Fan, umalis ka na lang. Alam ko ang ugaling lolo ko. Ayos lang. May ebidensya ako. Ito ang ebidensya ko. Hindi kaya. Sanga talaga ang nawawalang panganay ng pamilyang Lin. Sabi mo lang yan, kumuha ka lang ng jade pendant. Tapos sasabihin mong ebidensya na yan? Kung ganon, sasabihin ko rin na ako ang gobernador. Sabi mo ebidensya yan. Ero, ikaw lang ang nakakakilala niyan. Sino ang makakapagpatunay na ikaw? Ang panganay ng pamilyang Lin? Matanda, ilang taon ka nang nakatira sa Yunzhou. Wala ka bang kahit kaunting ideya tungkol sa sagisag ng pamilyang Lin? Kaming mga matatanda, alam naming may sagisag ang pamilyang Lin. Ero, wala pa ni isa sa amin ang nakakita niyan. Baka naman, gawa-gawa mo lang yan? Patingin nga ako. Hindi ba't ito ang yaya ng pamilyang Lin? Ang 2 anak ng pamilyang Lin. Siya ang nagpalaki. Sa tingin ko, ang sinasabi niya ay tiyak na mapagkakatiwalaan. Auntie Bay, bakit ka narito? Lolo Liu, Nakita ko na ang sagisag ng pamilyang Lin. kung hindi mo mamasamain, patingin. Sige, pakita mo. Auntie Bay, fake yan, di ba? Panginoon. Young Master.
Ikaw nga ang bumalik. Young Master. Ikaw nga ang bumalik. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Ako ang nagpalaki sa magkapatid na Lin. Imposibleng magkamali ako. Ikaw nga ang panganay na Young Master ng pamilyang Lin. Lin Q. May sasabihin ka pa ba ngayon? Fake ang jade pendant na yan. Sinuhulan mo na rin ng maaga. Si Auntie Bay, di ba? Si Auntie Bai ang nagpalaki sa'yo mula pagkabata. Ngayon, pati ba siya ay hindi mo na pinaniniwalaan? Impossible. Hindi ako naniniwala. Lolo Liu. Ayon sa kasunduan sa kasal, ako ang dapat ikakasal kay Qiangning. Di ba? Siyempre. Lin Fan, kahit nakuha mo ang sagisag ng pamilya, hindi mo mapapatunayan na ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Lin. Mas karapat dapat ako kaysa sayo na maging tagapagmana ng pamilyang Lin. Ako ang magpapakasal kay Xiangning. Ang pagiging tagapagmana ng pamilyang Lin, wala akong pakialam diyan. Pero si Xiangning, hinding-hindi siya sasama sa'yo, sa isang basura na tulad mo. Basura ako? Ikaw, ano ka? May lakas ka ba ng loob na makipagpustahan sa akin? Sed, ano ang gusto mong ipusta? Pustahan tayo kung sino ang makakapagdala. Ang mas maraming benepisyo sa pamilyang Lin, at mas malaking karangalan. Sed, tingnan natin kung ano pa ang kaya mong gawin. Ang Lin Group. Ako ang nagtayo niyan. Ngayon, ang market value niyan ay hindi bababa sa 5 bilyon. At ang mga ari-arian ng pamilyang Lin. Ngayon, ang market value ng pamilyang Lin ay hindi bababa sa 10 bilyon. 10 bilyon lang? Natakot ka na, di ba? Ano ang ipapantay mo sa akin? Ngayon, ang market value ng Fanshan Group ay magkano? 3 bilyon. 3 bilyon? Akala ko kung gaano nakalaki. Ang pamilyang Gao ay handang ibigay ang lahat ng 10 bilyong ari-arian kay Ginoong Lin Fan. Ang pamilyang Chen ay handa rin na patuloy na suportahan ang Yongshek Master. Lin Q, sa tingin mo, mananalo ka pa ba ngayon? Xiangning. Tara na, ayusin ko ang lahat para sa iyo, para sa isang engrandeng kasal. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas umalis. Sino ka naman? Ikaw sa Lin Fan. Nandito ako para singilin ka sa buhay niya. Siya ang governor ng Yunzhou, ang ama ni Qian Ren, si Qian Duoduo. Ang walang kwentang si Qian Ren na yan. Nangahas siyang kidnapin ako at ang aking mga disipulo at gumawa ng masasamang bagay. Siya. Karapat dapat lang mamatay. Anak ko siya, ang anak ng Governor Qian. Ang makipaglaro sa ilang disipulo mo. Karanggalan na nila yon. Nangahas kayong patayin siya. Pababayaran ko sa inyong lahat ang buhay niya. Lahat na walang kinalaman. Lumabas kayo. Governor Ken. Sa bagay na ito, ang anak mo ang unang nagkamali. Ganito na lang. Ang pamilyang Chen ay handang makipag-ayos at magbayad ng danyos. Danyos, ano ang ipambabayad mo? Buhay mo ba ang kapalit? Mukhang ang bagay na ito ay hindi na matatapos ng maayos ngayon. Di ba, ikaw, Kuyan, ang tungkol sa anak ko, hindi pa ako nakakasingil sa pamilya ninyo. Alaga bang iniisip mong kakot ang pamilyang Chen sa inyo? Ha? Takot o hindi, subukan natin at malalaman mo. Lahat kayo ay mamamatay ngayon. Lin Fan, dahil sa pagsuway mo kay Governor Qian, tingnan natin kung may buhay ka pa, para umupo sa posisyon ng tagapagmana ng pamilyang Lin. Lin Fan, kung magpapakamatay kang gayon, bibigyan pa kita ng isang buong bangkay. Ikaw, Qian. Talaga bang iniisip mong kaya mong takpan ang lahat? Governor Qian, nangahas pa siyang sumagot. Patayin silang lahat. Ang buhay ni na Lin Fan, hindi mo pinapahalagahan. Kung gayon, paano naman ang mga taong ito? Chen Xuan. Ano ang balak mong gawin? Wala akong balak gawin. Tungkol sa mga taong dumukot sa disipulo mo, ano ang balak nilang gawin? Hindi ko na alam. Manggahas ka, Lin Fan. Hindi na marami ang oras mo. Ayaw mo namang silang magbayad, di ba? Master. Ayos lang ba kayo? Ayos lang. Aeon Fist Quipping. Pagbati, Yongshek Master. Tumayo na kayo. Impossible. Paano silang nakalabas ng buhay? Kuya,
Sayang naman kung papatayin ang mga ganitong klaseng dilag. Sayang naman kung papatayin ang mga ganitong klaseng dilag. Basta pumayag si Governor Kian. Ang mga yan ay magiging atin. Hindi pa ako nakakalaro. Ang ganito kagandang babae. Hindi ko inakala na ang tinaguriang Iron Fist na Yonsao, ang pinakamagaling na mandirigma na Yonsao sa keeping, ay miyembro pala ng Chansa Association. Masyado ko kayong minamali, pero ayos lang. Ngayon huhulihin ko kayong lahat. Papatayin ko kayong lahat dito. Kian, kung hindi ako nagkakamali, hindi mo mga tao ang mga yan, di ba? Ang basta-bastang pagpapakilo sa Dragon Tiger Guards. Ayaw mo na bang maging gobernador? Kapag patay na kayong lahat, sino pang mag-aalala? Patayin silang lahat. Narito si Iron Fist Keeping. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas gumalaw. Keeping. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Durugin siya. Hoy, Wian, awungin mo ang lahat ng tauhan mo. Kung hindi, ipapadala kita sa anak mo. Mag-ingat. Jigo! Akala mo ba narating ko ang posisyon ko ngayon? Dahil lang sa panlilin lang. Buhay mo kapalit ng buhay niya. Panginoon na sekta. Umalis na kayo. Ako na ang bahala sa kanila. Huwag na kayong magtalo. Wala sa inyo ang makakaalis ngayon. Patayin silang lahat. Sino ang mga ngahas? Ang Capital Adjudicator. Governor Kian, inalis ka na sa pwesto. Mula ngayon, Hindi ka na ang gobernador ng Yonsao. Anong gayon kung Capital Adjudicator ka? Sa Yonsao ako sa Kian ang batas. Patayin silang lahat. Saj Salakay. Gusto nyo bang mag-rebeld? Ang Dragon Tiger Guards ay nasa ilalim ng Kyoto. Ikaw, isang hamak na gobernador. Gusto mo pa ring magpakilos. Gusto mong mag-rebelde, di ba? ang Capital Adjudicator. Ang pinuno ng Chen Hui sa Kyoto. Huang Hu. Pagbeti, Secmaster. Tumayo ka. Kaya pala may reserba kayo. Hindi pa tapos ang laban. Maghintay lang kayong lahat. Gusto mong pumasok ng basta-basta. At umalis ng basta-basta. Akala mo ba, bakuran nyo to? Dakpin siya. Dakpin. Dumating ang Capital Adjudicator na seli mula sa Kyoto. Huang Adjudicator, napakalaki ng kapangyarihan mo. Ang gobernador ng probinsyang ito. Basta mo na lang sisibakin. Li Zhao. Sino naman siya? Siya ang pinuno ng Rakshasa Soul Hall. Sa Kyoto. Katulad ko, isayin siyang adjudicator. Huang Hu. Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Basta mo na lang sisibakin ang gobernador ng isang probinsya. Ano ang parusa mo diyan? Huwag kang magbintang. Sumusunod lang ako sa batas. Ang gobernador na ito, miyembro rin ng Rakshasa Soul Hall nyo. Sobra na ang pagpapalawak nyo ng kapangyarihan. Di ba? Leideren, iligtas mo ako. Bitawan mo agad ang tao. Magkapareho tayo ng anggo. Wala kang karapatang utusan ako. Huang Hu. Dalhin niyo siya. Tingnan ko lang kung anong magagawa niya. Dito lang ako tatayo ngayon. Tingnan ko lang kung sino ang mga ngahas gumalaw. Dakpin siya. Ikaw. Huang Hu. Nagre-rebelde ka na ba? Gao Zuoshi. Hindi ka pa ba kikilos? Ikaw. Kung ayaw mong mamatay siya, umalis ka na diyan. Ana. Lin Fan, hindi mo to inasahan, di ba? Hindi ko inasahan na miyembro ka rin ng Rakshasa Soul Hall. Kung hindi ako magpapakita ng katapatan, paano ka maniniwala sa akin ng buong buo? Ngayon, ang mahal mong babae ay nasa kamay ko. Kung gusto mong mabuhay siya, magkakamatay ka na. Tiga. Pumapayag ako. Gusto ko talaga, ang ganyan mong pag-aalinlangan. Bilang isang setmaster, madalas kang yumuyuko para sa mga tao at bagay sa paligid mo. Lin Fan, hindi ka talaga bagay maging setmaster. Kung hindi mo kayang protektahan ang mga tao sa paligid mo, ano pa ang pinagkaiba mo sa kanila? Huwag ka nang magsalita. Kumilos ka na. Lin Fan, huwag. Ikaw at ang iyong master ay hinding-hindi makakatalo sa Rakshasa Soul Hall. Ang master ko. Nasaan siya? Isang taon na ang nakalipas. Kinubkob siya ng aming Rakshasa Soul Hall. Ngayon, baka nasa iyan na siya ng kung sino. Ligaw na aso. Kalokohan. May kaunting kakayahan ka, pero hindi pa rin sapat para ipagmalaki. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sa paligid ng lugar na ito, nilagyan ko na ng mga bomba. Ngayon, hahayaan kong ang inyong tiyan siyahi ay maging abo.
Ito ba ang hinahanap mo? Kailan mo pinalitan yan? Ako, Matagal ko nang naramdaman na may mali sa'yo. kaya, Naghanda ako. Hindi ko inakala. Ikaw pala talaga ang tagaraksya sa Soul Hall. Lin Fan, hinding-hindi mo na mahahanap ang guro mo. Kaya nasaan ang guro ko? Patay na ang maandang yan. Hindi patay ang matandang Secmaster. Sabi mo pinatay mo siya 1 taon na ang nakalipas. Pero nakatanggap pa ako. Ang sulat mula sa kanya 6 na buwan na ang nakalipas. Kung gayon, maghanap ka ng maghanap. Tingnan natin kung mahahanap mo nga ang guro mo. Ang alitan ng Rakshasa Soul Hall at Tian Siahi ay hinding-hindi maatapos. Tandaan mo, mula ngayon, ang Rakshasa Soul Hall sa mundong ito ay wala ng kapangyarihan. Tingin mo ba palamuti lang ang Dragon Tiger Guards? Dragon Tiger Guards, dapin siya. Sa tingin mo ba, kayo lang ang makakapigil sa amin? Kayo lang. Dragon Tiger Guards. Dragon Tiger Guards. Anong nangyayari? Nasaan ang Dragon Tiger Guards? Narito. Ang taong kayang utusan ang Dragon Tiger Guards. Sino ka? Lin Fan. Magpakilala tayong muli. Ang Hallmaster ng Rakshasa Soul Hall. Lin Q. Pagbeti sa Hallmaster. Paano nangyari yan? Ayoko rin namang magpakita. Pero wala akong magagawa. Masyado silang walang silbi. Kaya ako na mismo ang kumilos. Ang galing mong magtago. Ang lahat ng ito. Ikaw ang nagplano. Siyempre. Kailangan ko munang malaman ang lahat ng plano. Ang tiyansiyahe, ang pagwasak sa isang puwersa. Ay hindi kasing dali ng pagpatay lang ng ilang tao. Ang bata mo pa. Paano ka naging Hallmaster ng Rakshasa Soul Hall? Mahal kong kapatid. Dahil ang dating Hallmaster, in Rakshasa Soul Hall, ay walang iba kundi ang ating ama. Lin Fan, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang maging Secmaster ng tiyansiyahe. Gayon. Hindi tayo titigil hanggat hindi ka patay. Kung gayon, tingnan natin kung ano pa ang kaya mong gawin. Ang tiyansiyahe ay napasok na. Ang aking Rakshasa Soul Hall. Ang mga miyembro ng tiyansiyahe ay nasa kamay ko na. Bukod pa rito, nakaselyo pa rin ang kapangyarihan mo. Ang mundong ito ay nakatakdang maging sa Rakshasa Soul Hall. Dati, malinaw na marami kang pagkakataon para patayin ako. Bakit mo hinintay pa hanggang ngayon? Patayin ka? Wala bang tao sa tiyansiyahe? Gusto kong patayin ang lahat na miyembro nila. Kapag wala nang natira, saka lang ako lalabas. Mukhang lahat ng ito ay plinano mo na. Gusto kong malaman, nasaan ang aking guro? Ang matandang yan na ayaw mamatay. Sadyang sinaktan namin siya ng malubha. Sadyang sinaktan namin siya ng malubha. Inatek namin siya ng 6 na buwan. Dapat ay namatay na siya. Habang papunta sa'yo. Mukhang balak mo akong tapusin ngayon. Di ba? Alam ko na ang lahat ng alas mo. Tiangning, kung handa kang magbago ng isip at pakasalan ako, baka palayain ko kayo, ang pamilyang Liu. Lin Ki, mas gugustuhin ko pang mamatay kasama si Lin Fan. Kaysa hayaan kang magtagumpay. Sage. Kung gayon, sabay na kayong mamatay. Lin Fan. Nabasag ang jade pendant. Nabuwag na ang silyo. Ngayon, ang alitan ng Chen Xiahui at Rakshasa Soul Hall. Oras na paatapusin. Maraming taon kang sumunod sa akin sa paglilinang. Ang mabigat na responsibilidad ng Chen Xiahui ay dapat mo nang akuin. Ang natitira, ipagkakatiwala ko na sa iyo, aking disipulo. Huwag kang mag-alala. Nabuwag na ang selyo ni Master. Ang matandang yan, may ganito pa palang alas. Masyado ko siyang minamali. Kuya, patawarin mo ako. Magkapatid tayo. Master, huwag kang lumambot. Umalis ka na. Mula ngayon, ang alitan ng ating dalawang sekta ay tapos na. Lin Fan. Mamatay ka na. Lin Fan. Talo ako. Kung gusto mo akong patayin o saktan, gawin mo na. Umalis ka na. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa akin. Kuya, napakabait mo talaga.